Hoy, ano na? Magandang araw, Banateros. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D. At your service. At panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman. Maulan na araw sa inyong lahat at pasasakitin na naman natin ang mga atay, balon-balunan, puso, isip, kaluluwa na lahat ng mga bobo sa Pilipinas. Mga tanga, walang utak, mga gunggong, mga utak isda, utak surot, mga insekto sa Pilipinas, kupal, animal, bisit, pabigat, walang silbi. Switik, salot, pagkasabuhin, ba't palam nin sintu-sintu baliw. Mga abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga maligno, mala-impakto, masasamang espiritu, mga gurang na abogado. Lahat ng mga kampon ng demonyo, Satanas, Judas, Barabas, at pinaglihi kay Lupin sa Malacanang. Maghahatid na naman tayo ng mga peking balita sa Pilipinas. At ano ba mga pag-uusapan natin? Napakaganda mga bossing nung nangyari kanina. Kasi kahapon, yung impeachment hearing naman kahapon, wala naman talagang kakwenta-kwenta. For the past 14 days, tuwing may cross-examination lang, dun lang nagkakaroon ng kwenta. Actually, kahit nga sa cross-examination, wala nang kwenta eh. Ngayon kanina cross-examination. Dahil nga cross-examination at dahil nga yung defense lawyer medyo bata, putsang ina, nambubuli. Nambubuli si Kapunan. Yung gurang na mukhang orangutang binubuli yung abogado ni VP Sara na porket bata, walang respeto. Tapos kanina siguro dahil sagot na sagot sa kanya yung bata sumasagot talaga sa kanya yung bata sobrang bastos Sobrang bastos ni Kapunan. Nung siya ang mga kung ano-ano yung mga pinagsasabi, kung ano yung mga side comment, kung ano-ano yung mga kung ano-ano pinagsasabing wala namang kakwenta-kwenta. Out of respect, hindi naman siya pinipigilan. Even the presiding officer nagiging lenient sa kanya Hindi ko na rin sinisisi masyado si Chis Escudero. Kasi maraming naninisi kay Chis Escudero, sinasabi na, Chis, ba't mo pinababayaan si Kapunan na nagsasalita ng ganyan? Lenient si Chis kay Kapunan, lenient din naman si Chis doon sa defense team. So patas man si Chis. Kung nagbibigay siya ng leniency sa isa, nagbibigay din naman siya ng leniency sa isa. Di naman siya nagiging mahigpit sa isa, and then nagbibigay ng leniency sa isa. Di naman siya ganoon. So marami nagtatanong, bakit pinababayaan mo, Chis Escudero, na magaganyan yan si Kapunan? Kahit naman magaganon si Kapunan, kung ako din si Chis Escudero, papabayaan ko na. Yun na nga lang meron sila Yun na nga lang ang meron sila, yung mga side comment, wala na nga silang ebidensya Pipigilan mo pa. Wala naman silang nabobola Wala namang napapaniwala itong mga hudas na mga prosecution na ito, na mga Pilipino. Wala naman silang napapaniwala na si Inday Sara ay nagnakaw, si Inday Sara ay ganito, si Inday Sara ay ganyan. Pinapaliwanag naman natin yan noong nakaraan pa, na 14 days na yung hearing, puwera lang yung mga cross-examination, wala pa rin namang naipapakita at napapatunayan itong mga prosecution na ito. So, si Chis Escudero, binibigyan niyang konting leniency para naman kahit papaano magkaroon ng sigla yung kanilang impeachment proceeding. Para maging masigla, maging masaya, hindi ba? Kasi kung masyado mong hihigpitan, lalo na wala manonood niyan. Putya, pag wala nanonood niyan, ito na yung mga pagkakataon para yung mga kababayan natin ay may matutunan. Putya, yan. Kaya pinababayaan niya na yan si Kapunan. Besides, may naniniwala ba kay Kapunan? Wala. May natutuwa ba kay Kapunan? Wala. So walang problema si Chis kasi nga he's being nice with both parties or to both parties. So okay lang 'yun. Kaya lang itong Kapunan na ito, sumusobra din talaga. Sumusobra din. Buti na lang, 'di ba sinabi natin, si Powa masyadong mabait. Ikaw Powa, masyado kang mabait Pinsan ka ba ni Jesus? Sending 1K through GCash. Hahanap ko lang ng phone ko. Di nga, Ma'am Lisel. Pag ganyan ka ng ganyan. Teka nga, gagawin ko ng moderator tong si Ma'am Lisel na to para makik niya lahat ng gusto niyang ikik dito. Wait lang. Hindi pa pala moderator to. Add as a moderator. Ayan na. May kulay na yung iyong pangalan. Lisel Castro, mabuhay ka. Salamat sa'yo. Meron naniniwala, mga kapwa pangit din. Ilan naman silang pangit sa Pilipinas? Putsang inang yan. Ilan lang silang pangit sa Pilipinas? Wala naniniwala sa kanya. So ngayon, sinagot-sagot siya nitong bata na to. Sabi natin, Powa, masyado kang mabait.
Powa, para kang pinalaki sa simbahan. Seminarista ka ba? Bakit hindi ka nagagalit? O, finally, nagkaroon ng isang lawyer na matapang, bata pa, at talagang, buhay na buhay pa isip niya. So, si Kapunan, tinatry niyang ibuli itong bata, pero itong bata hindi nagpa-intimidate sa kanya, buti na lang nag-lunch break eh. Kung hindi nag-lunch break, alam mo nung sinabi nga sinabi ni Chis Escudero na 12:30 na, mag-lunch break na tayo. Alam mo sabi nung ni Ferrer, ni Attorney Ferrer, Mr. Presiding Officer, I'm still full. Kakakain ko lang ng buhay kay Attorney Kapunan. Oh, di ba? Kinain niya ng buhay si Kapunan. Akala nito ni Kapunan na kaya niyang i-intimidate etong bagitong abogado. Hindi naman yan kukunin ni Inday Sara kung kasing bobo mo yan. Kasi kung matalino ka, Kapunan, ikaw sana kinuha ni Inday Sara, tuwan-tuwa ka sana. Papampam ka pa naman. Oo, papansin ka pa naman. Kurang ka pa naman sa aruga. So ngayon, talagang binabakbakan siya ng bata. Pinapalagan siya ng bata. Ngayon, meron siyang post sa social media. Ang post niya sa social media, pinalaki daw niya yung mga anak niya ng may respeto. Ano mo kinalaman ng anak mo rito sa impeachment? Bakit mo binibring up yung anak mo? Pinalaki daw niya yung mga anak niya na marespeto. Putang ina, ganyan ang itsura ng nanay, hindi mo ba i-respeto yan? Matatakot ka. Yung mga ganyang itsura ng mga gurang na nanay, putang inang yan, parang nilalatigo ka kahit natutulog ka. Oo, maniwala kayo. Hindi ka nire-respeto ng mga anak mo, attorney, sa real talk lang. Yung mga anak mo, kinatakatakutan ka. Masama ugali mo eh. Kung ako anak mo, putang ina, kahit natutulog ako, natatakot ako sa'yo. Yung mga ganyan itsura, hindi mo pagkakatiwalaan. Pucha, kahit naman 98% yung yung grade mo sa eskwelahan, galit yan. Galit yan. Yung mga ganyan itsura kay Kapunan. O yan yung mga nanay na manghihingi ka ng piso, hindi ka na nga bibigyan, putang ina, bubugbugin ka pa. Ganyan yan. Kumahimik ka nga. Sinasabi mo, tsaka ba't mo binibring up yung nire-respeto ka ng anak mo? Ano naman paki namin? Kung nire-respeto ka ng anak ko at magpatato sa mata yung anak mo, wala kaming paki. Kahit nga yung anak mo pinakamatalinong tao sa buong mundo, wala pa rin kaming paki. Kasi kung magaling ang pamilya ninyo, hindi ka kakampi diyan sa prosecution. Kung magaling ang pamilya mo at pinalaki mo ng may respeto at matinukang tao, hindi mo tatanggapin si Napoles bilang kliyente mo dahil alam mo magnanakaw. Kung matino ka sana gurang, hindi mo sana tinanggap na maging kliyente si si Atong Ang na mamamatay tao di umano. Wahimik ka? Nagsasasabi mo. Respect begets respect. Wala kang respeto, mababa ang tingin mo sa mga defense lawyers. Kaya nga kita mo, pag ikaw ang nagpipresenta ng ng iyong testigo, putyang ina, kahit nakaka-boring, nakakainis, ang pangit ng nakikita mo, kahit puro ka punchline, wala naman natatawa, kayo lang ng mga prosecution ang natatawa. Oo, tinitiis namin dahil nirerespeto ka namin eh. Kasi matanda ka na, malapit ka ng kainin ng putik, malapit ka na mapunta sa impyerno. Di ba, Rowena Ogay? Rowena Ogay, salamat ha. Mabuhay ka. Welcome sa langit. O, ganun yun. Pucha, nire-respeto ka ng mga ng prosecution, ay ng defense. Dapat irespeto mo din sila kahit napaka-boring mo, paulit-ulit, wala ka naman pinipresenta, puro ka lang kaek-ekan, puro ka lang kaartihan. Pucha, tinitiis ka namin. Tapos kanina, nagtatanong yung prosecution, wala siyang respeto. O, sabi niya nga, pinalaki daw niya yung mga anak niya na may respeto. Kung pinalaki mo yung mga anak mo na may respeto, ba't wala kang respeto dun sa mga katapat mo, sa mga nagko-cross-examine na mga ninyo, na mga tawag diyan, resource person ninyo, mga witness niyo. Oh, kaya araw-araw siyang pinapahiya ni Chis Escudero. Pero dahil matanda na yan, makapal na mukha niyan. Makapal na tahid niyan. Kumbaga sa sungay niyan, marami ng sungay niya, mahirap nang baliin. Kaya kahit na sinasabi na nga ni Chis Escudero, putyang ina, nag-o-object pa rin si Gago. Sabi ko nga sa inyo, lumalabas siya yung parang abogado nung walang alam eh. Kasi yung abogado ni Inday Sara marunong rumispeto sa presiding officer, pero siya wala eh. Sinabi na nga ng presiding officer na pwede nang sumagot, nasagutin, putya yan, nag-o-object pa rin si tanga. Ang hirap nito, baka pati yung pagsubo ng mga anak mo ng pagkain, nag-o-object ka pa. Objection. Baka pati yung anak mo nagbibihis na lang, baka pati yung damit nila ino-objectan mo pa. Para puro kayo objection. Napansin niyo yung defense, hindi naman sila object ng object. Pag leading questions, kapag nag-iinarte na kung ano-ano na sinasabi. SHDJ D-Jobs, mabuhay ka.
Kung ano na yung sinasabi, doon lang nag-o-object yung kanilang yung kanilang mga counsel, yung kay VP Sara. Pero siya lahat ng sabihin, wala pang tanong, nag-o-object na. Objection. Ano objection? Wala pa akong tanong. Putsang ina niya, nang yabang-yabang. Tapos, kapag ka nag-o-object, kapag ka yung kabila na yung nagko-cross, object naman ang object. Hayop kayo. Wala naman pala. Alam mo, kung ako yan, kung ikaw, Kapunan, naniniwala ka dito sa witness mong parang yung witness mo mukha mansanas, kung ikaw may tiwala ka dito sa witness mong busog na busog, kasi nung nagpunta to ng Congress, hindi pa ganito kalusog to eh. Matapos siya mag-issue ng napakaraming mga notice of disallowance, puta lumusog na si ate. Naka-braces na, kulot yan nun eh. Ngayon naka-reband na, sana all. Pero sa totoo lang kung talagang tiwala kayo dito kay Peggy Sue na na inyong itong mukhang hippopotamus na witness ninyo, hindi kayo matatakot kahit anong itanong ng depensa, hindi nila kayang baliin. Pero dahil alam ninyo na nagsisinungaling ang mga ito, rehearsed yung inyong mga tanungan, na itong mga ito ay nag-issue lang ng notice of disallowance sa OVP dahil ginigipit ng Congress yung kanilang budget, kaya napilitan sila para magka-budget yung kanilang opisina, napilitan sila na kahit nagli-liquidate naman si Inday Sara, hindi nila tinatanggap kasi parang lumalabas kami ang makapangyarihan. Mag-liquidate ka hanggang gusto mo. Hanggat hindi namin tinatanggap yung liquidation mo, wala kang magagawa. Parang ganun ang lumalabas eh. Itong nanay ni Peppa Pig. Kahit naman tama yung pagliliquidate, pero dahil nga political, dahil nga hawak sa leeg ng Congress ang COA, according sa sinasabi ng mga depensa ni Inday Sara, hindi talaga lulusot kahit anong liquidation ni Inday. Kasi nga, kailangan nilang makagawa ng kaso laban kay Inday. Ito na yung pinakamalakas na pwede nilang ikaso kay Inday, itong maling paggamit ng pondo, putsang inapalpak pa. Bakit? Ang pinatutunayan nila dito at ang pinag-aagrihan ng mga tao dito, mali yung paggastos ng opisina ni Vice President ng pera ng taong bayan. Mali ang paggastos. Okay? Mali ang paggastos. Yung mga congressman, yung pera ng taong bayan, ang kine-question natin, hindi yung maling paggastos nila. Ang kine-question natin sa mga congressman na magnanakaw, ninakaw nila yung pera. Nilagay sa maleta, idiniliver sa kanila, nilunok nila. Puta, yun ang malaking pagkakamali. Itong kay Inday, ginamit, pero according to COA, mali yung paggamit. So, ginamit. Hindi ninakaw. Yun. Ito lang yung pinagtatalunan natin. So kung si Inday Sara hindi naman pala nagnakaw, bakit siya ini-impeach? So kung si Inday Sara nagli-liquidate naman pala, bakit natin siya pinahihirapan? Nagli-liquidate naman pala siya. O kung halimbawa, eto lang ang resibo na meron ako. Valid man ito. Dati man akong mayor. Pag nagli-liquidate naman ako ng confidential funds ko noon, ito lang man ang ginagamit ko. Tinatanggap naman dati. Bakit ngayon hindi na? Buti sana kung si VP Sara ngayon lang nag-liquidate ng confidential funds. Si Inday Sara, since mayor, may confidential funds na siya. Nagli-liquidate na siya ng confidential funds noon pa. Wala siyang kaso ng maling paggamit ng confidential funds even before. Ngayon lang, natatakbo siyang presidente, biglang may mali na siyang paggamit ng confidential funds. Kung si Inday Sara magnanakaw at gagamitin niya yung confidential funds para nakawin, she should have done it in Davao. Bakit? Siya ang presidente ng syudad na yun, walang ibang magrereklamo. At saka wala siya sa lente ng national community. Hindi siya, kumbaga, wala siya sa spotlight dahil mayor lang siya noon eh. So kung magnanakaw siya, sana noon pa. Hindi naman siya nagnanakaw sa kanyang confidential funds noon. Ngayon pa kaya na si Inday Sara ay nasa public limelight. Ngayon pa siya magnanakaw, tapos ganyan lang kaliit. Pucha yan. Si Kimbo nga mali-maliit ang pera ninakaw, billion, di umano eh. Ang ninakaw ni Kimbo tapos siya 170 million. Di nga 170 million, 70 million lang eh. Yung hindi pa niya naliliquidate. Yun yung gusto kong ipaintindi sa inyo at yun ang gusto kong ipaintindi nyo sa lahat ng mga bobong mga kapitbahay nyo. Na hindi pa napapatunayan ever in 15 days of hearing na si Inday Sara nagnakaw. Wala. Ang issue dito, maling pagliliquidate. Okay? Actually, hindi maling paggamit. Wala ngang maling paggamit because in good faith, alam ng Office of the Vice President na ginamit nila ng tama yung pera. Diniliquidate nga nila Ang problema, yung COA makulit. Sabi nila, hindi.
Mali yung liquidation ninyo. At kapag mali ang liquidation, it equates to parang prima facie na parang pwede na siyang kasuhan kasi meron ng pagwaldas ng pera ng taong bayan. Paano winaldas pera ng taong bayan? May pinipresenta nga ako resibo. Kung ay resibo, putang ina ninyo, tanggapin nyo na. Pag tinanggap nyo to, tapos ang usapan. Unemployed bitch, buti pa si unemployed bitch, may sweldo. Impeachment is ridiculous. Kapunan is unprofessional. Biatch, grabe naman, galit na galit. Oh, ganun. Walang hiya, oh. Oh, kaya ngayon, sige na, kaya anuhin natin. Magaganda maganda itong mga nangyari kanina. Simulan natin dito. Mga bossing sa video na ito. For today's video, cross-examination and defense team kay COA IGFAO Auditor Sailin May del Ocampo. Ayan, panoorin natin ang lupet nitong abogado na ito, si Attorney Pereira. Counsel, Yeah, respect thank Thank you. you. Thank you po. Miss Eileen, ayon sa tanong ng Council, simple lang po naman, nakalagay ba sa Joint Memorandum Circular 2015-01 na kailangan may mahuli para maging successful ang isang pagbigay ng reward or information? Wala pong nakalagay. Ang nakalagay lang po, proof of success of information gathering Tsakin na Proof of success of information gathering. Maganda to. Mamaya na ako magre-react. and or surveillance So, activities. interpretasyon niyo po yun na dapat may mahuli para maging successful? Ay base po yon sa aking professional judgment and based on evaluation po ng documents in Oo, professional judgment. Pero hindi ka Diyos. Hindi ka Diyos. At hindi ka Supreme Court. Kasi ang bobo talaga nito. Ayoko pa sana mag-react pero magre-react na ako. Bobo kasi itong na to. Hindi ko alam kung yung utak nito napunta sa baba o sa pisngi Pilit siya ng pilit. Kailangan daw hanapin yung success ng operation. Kailangan daw may nahuli na kriminal kung yung pondo ay ginamit para lumaban sa krimen. So kung anti-crime operations ang pinaggamitan ng confidential funds, dapat may nahuling kriminal. Tanga yarn. Anak ng putya, sabi ko nga sa inyo. Sa isang intel operation, huminga ka pa lang may bayad na. May bayad na yan. Kung halimbawa ako yung ako ay isang intel operative. Okay? So, meron akong surveillance na gagawin. Okay? ang target natin is mahuli si Abdul Jakul na taga Patikul Sulu. So ako ngayon bilang informant, ako yung pupunta ron. From here to there, gagastos na ako. Mga bossing. Bayad na ako ng mag-FX ako, mag-tricycle ako. So gumastos na ako. Kumain pa ako. Tapos, may mga binayaran din ako ng mga tao para maging planchado yung surveillance operation. So, gumastos na ako. Eto ngayon. Ang problema, yung surveillance ko kay Abdul Jakul ng Patikul Sulu, bigla siyang nawala. Bigla siyang umalis. Bigla siyang naglaho. Nag-migrate siya sa ibang bansa. Therefore, hindi siya nahuli. So, failed yung failed yung operation. Pero gumastos na taong bayan. Gumastos na ang opisina. Kumain na ako, nagkape na ako, tapos natulog na ako dun sa rest house. Rest house ba tawag doon? O sa tawag diyan yung safe house. Nagbayad na ako ng mga tao na katulong ko sa pagsusurveillance, pero biglang nawala yung tao. So kung ang end goal namin is mahuli itong si Abdul. Tapos hindi namin siya nahuli. So gumastos na kami. So halimbawa, magkano ginastos natin sa operation na 'yon? Gumastos tayo ng 20 million. Kaya lang, hindi naging successful. So yung 20 million na yun na ginastos, ibig sabihin, hindi ba pwedeng i-liquidate yun? Hindi mo pwedeng i-liquidate yung ganun? Whether yung operation is successful or not, putsang ina, gumastos na yung operatiba, kailangan i-liquidate yung pera. Ang bobobo nyo naman. So parang ang gusto kasi nitong OGAG na ito, surveillance para kay Abdul. Si Abdul, nahuli ba? Hindi. Dahil hindi nahuli si Abdul, putya, notice of disallowance kayo. Hindi pwede yan. Hindi naman pwedeng ganun, ma'am. Gumastos na Ano yung abono? Putyang ina, wala tayong makukuha ang asset pag ganyan. Ano sasabihin mo, Boss Dada, kinukuha kitang asset. I-surveillance mo si Abdul Jakul. Tapos ibigay mo sa akin yung mga impormasyon. Okay? Opo, pengi pong pera.
Ha? Abunuhan mo muna. Reimburse mo lang sa akin, ha? Abunuhan mo muna. O, tapos ngayon, syempre, inabunuhan ko. O, pag abono ko ngayon, hindi ko ngayon nahuli si Abdul. Nakatunog siya, nakatakas. So ngayon, gumastos na ako. Pupunta ako, Juniel, salamat ha. Pupunta ako ngayon sa sa Office of the Vice President. Ma'am, hindi, nakatakas eh. Hindi ko nahuli. Oliver Franco, mabuhay ka. Hindi ko nahuli. Oh, ito ma'am yung mga resibo. Ito yung mga listahan ng mga ginastos ko. Hindi ko man pwedeng kuhanan to na resibo kasi mabibisto tayo. So, ano na lang yan, pirma-pirma na lang yan. Ano to? Yan po, sinisingil ko po kayo. Inabunuhan ko, sabi nyo, abunuhan ko. Wala eh. Hindi mo naman nahuli si Abdul. Saka ka na mag-reimburse pag nahuli mo si Abdul. Pucha, magagalit ako niya. Ano ba yan? Ang ina nyo, niloloko nyo ako eh. O, imbis na magiging kabati ng pamahalaan yun, pucha, maghihiganti sa pamahalaan yun. Nadagdagan ng kaaway yung gobyerno. Gago kayo pala eh. Lakas ng tama ninyo eh. Na ito is based po sa joint circular. Pero hindi po yun nakalagay sa joint circular na maliwanag. Hindi po. Nakalagay lang po proof of Interpretasyon success. nyo na po yun. Doon po sa pag-evaluate ko, yun po yung naging basis Okay. ko. Okay. Please proceed, Attorney Christine. Salamat po. Okay, so sa tingin nyo, no, dahil gusto nyo dapat may huli, hindi part ng confidential activity yung crime prevention? Ganun ho ba? Hindi ho siya part nun? Pwede pong pakiulit. At Ito naman, putang ina itong mga to. Audit ng audit, tas ulit ng ulit. Hindi kayo dapat commission on audit eh. Dapat commission on ulit. Ha? Dapat commission on ulit. Inuulit, ulit. Putang ina nyo, naubos na yung oras ng Senado. Kakapaulit yung mga hayop kayo. Pakiulit po. Pakiulit yung tanong. Putang ina nyo, nag-audit kayo ng mga ng mga bagay-bagay, confidential kung ano-ano, tapos mga tanong Tagalog na hindi nyo pa maintindihan. Putang ina ninyo. Mga tanga kayo. Commission on ulit. Pucha, lahat na lang pinaulit. hindi ho part yung crime prevention na walang nangyaring masama. Siguro ito problema eh, si Wamil at saka ito si Peppa Pig. Pucha, nagli-liquidate si Inday ni Risa. Salamat sa iyo diyan sa Europe watching from Rome. Pakikamusta nga si Santo Papa. Pag nakita mo sabi mo kamusta daw, sabi ni Boss Dada. Hindi ka daw nagpapakulay, Santo Papa, ang damot mo masyado. Ang dami-daming ikapo, hindi nyo bawasan. Itong mga taga-COA, dahil gusto nila paulit-ulit, pag nagli-liquidate si Inday Sara, pinapaulit nila, ulitin nyo. Pakiulit nga. Ay, sila Inday, liquidate. Pakiulit, paulit-ulit, liquidate. Pucha, ganun din sila dito. Tinatanong mo, pakiulit, ulit-ulit. Ano ninyo, para kayong mga sirang plaka dyan? Doon sa event na yun, hindi ho yun part ng confidential work or surveillance. Hindi pa po siya sufficient as proof of success. Hindi siya sufficient. So dapat talaga may mangyari na krimen at may mahuli para po may proof of success tayo. Kasi nga po, meron po yung for payment of information and payment of... Oo nga, pucha nang yan, for payment of information, nagbigay nga ng impormasyon yung tao, ang problema nga, hindi successful yung operation. Kung hindi successful yung operation, hindi nyo na ililiquidate, gago mauubos yung mga asset natin yan, mga gago ba kayo? Putanginan to. Kain kasi ng kain ng chicharon, kaya yung utak puro kolesterol na. Hindi na marunong umintindi. Merong krimen. Ginamit mo yung pera doon sa crime prevention. Tapos, putsang ina, naghahanap tong uogag na to ng kriminal. Sabi nyo, sa paglaban sa krimen, nasan yung kriminal? Gago. Ining yan, yung kriminal, tanga, nakatakas eh. Hindi natin nahuli. Ano ngayon? Hindi naman pala successful eh. Bakit kayo nagre-reimburse? Tangina ka, ano yan? Construction? Ano yung bahay? Pinagagawa mo? Hindi naman nagawa yung bahay eh. Pagka ganun, pwede. Halimbawa, nagpagawa ka bahay, hindi nagawa, tapos naniningil. Putang ina, hindi mo nagawa yung bahay, sinisingil mo ko. Pero ito, impormasyon yung binili. Nagbigay ng impormasyon. Ang problema, hindi na naging successful. Pucha, bawal na i-liquidate yun. Gago. Shout out from Doha, Qatar. Alex Smith, mabuhay ka. Reward. So, yung payment of information, yun kasi yung nakakatulong din sa... Simple lang naman yung tanong ko, Celine, no? What if walang nangyari na masama dahil nga sa ginawang confidential work? At nag-certify ngayon sila, Chika, na walang nangyari na masama. There was no untoward incident. Ano yan? Is that a proof of success? Or Ito na naman si Object. Puchang ina niyan. Gusto mo pala ng object, kumuha ka ng object, tapos itusok mo sa mata mo, ganun, kapunan. Object ka ng object. Puchang ina niyan. Ito naman, ulit. Paulit ng tanong. Yung isa naman, object. Po, kinang inang impeachment to. Isara nyo na yan. Tapusin nyo na yan. Mga gago kayo. Mga tarantado. Sinasayang nyo pera ng taong bayan. Paulit-ulit lang yung tanong. Yung isa naman, paulit-ulit na nag-o-object. Putang ina nyo. Isa lang ba mga mananay nyo? Taga-sang kayo? Taga-balik-balik ba kayo? Object. Ito naman, ulit.
not. What is the objection of counsel? The question is speculative, Your Honor. This is not based on what ifs. This is based on facts and documents. Inan niya, nagbibigay nga ng example eh. Ito naman mo si Gurang eh. Putang na, nakala ko si Madam Auring namatay na eh. Buhay pa pala. Ma'am, tinatanong yung tao, papaano pala kung ganito? Anong masasabi mo doon? Para din maintindihan noong mga senator judges at maintindihan noong mga nanonood. Nagbibigay nga ng example eh. At yung example na ibinibigay, kaparehas. Kaparehas nun. Analogies. Ikaw nga, Superman, salad, kung ano-ano nga sinasabi mo dyan, di nga sila nagre-reklamo. Ito, maayos man yung tanong. Paano pala kung halimbawa yung si La Chica, sinabi niya na walang nangyaring krimen dahil doon sa ating intel operations. Hindi kayo maniniwala kaya, no? Hahanapan nyo pa rin, hindi, kailangan natin malaman kung anong krimen yun. Yung na-prevent natin. Anong krimen yung na-prevent? Ang na-prevent natin na krimen is yung assassination plot kay Inday Sara. So na-prevent nyo yung assassination plot kay Inday Sara because of the confidential work. Asan yung assassin? Gago. Tarantado, nakatakas. Kasi nakita nung assassin, ang daming asset. Ang daming pulis. Pucha, hindi ko may isasagawa yung krimen. Bakit mo uhulihin yung isang tao na hindi naman gumawa ng krimen? Halimbawa, hawak niya na yung baril niya. Pagtingin niya, ang dami nakabantay. Wala na. Nilunok na lang niya yung baril. Hindi na niya tinuloy. So foiled, hindi natuloy yung krimen dahil doon sa Intel Works. Intelligence operation. Ba't mo hinahanap kung nasan yung kriminal? Wala nga nagawang nangyaring krimen dahil nga doon sa naging successful. Yung walang krimen, yun ibig sabihin successful. Puchang inang klaseng mga utak to. Anong klaseng operation ba yun? Ano ba ang klaseng success? Dahil dyan hindi na assassinate si Inday Sara. Ganun. So may assassin. So kung hindi na assassinate at may assassin, nasan yung assassin? Hindi nyo nahuli. Hindi successful yan. Hindi yan pwede liquidate. Submitted. Not on the what ifs of counsel for respondent. It's not a what if, counsel, because it was stated in the report that there was no untoward incident. Actually, that would have been one of the questions of the presiding officer as well. Ayan, buti na lang magaling talaga to si Chis Escudero. Hindi nagpapa-intimidate dito sa Gurang na abogado na ito. Kala mo siyang pinakamagaling na abogado. Yung sarili nga niya, hindi niya na ipagtanggol. Guilty nga yan sa kaso niya. Walang speculative doon. Kasi nga, yun nga yung eksaktong example. Sila Chica, kinonfirm niya, being a part of the intelligence community, kinonfirm niya na walang masamang nangyari because of the intel operation. Therefore, success. Yung paggamit ng confidential funds in that specific instance. Sinasabi mo speculative, puchangin nang yan. Ad Sorza, salamat sa iyo dyan sa Europe. Mabuhay ka ha kung saan ka mang panig ng Europe. Later on, Attorney Silene, ibahin natin ang payment for reward at payment for information. Ang payment for reward, yun ang hinahanapan mo ng success. Opo, tama po. Yung payment of information, hindi mo hinahanapan ng success yun. Hindi po. Tama po ba? Opo, tama po. So yung reward, kaya yung reward ang dinisallow at yung information, hindi mo dinisallow yung bayad na yun, di ba? Hindi po na-disallow yung purchase of information. So ang dinisallow mo lang ay yung payment of reward, for rewards rather. Opo, tama At yun po. ang hinahanapan mo ng success, hindi yung information. Hindi po. Magkaiba yun. Opo, magkaiba po yun. Okay. You may proceed, counsel. Palpak! Okay, so dun sa payment of success, no, bilang requirement nyo na may dapat nahuli, no? So ibig sabihin ho ba nun, dapat may mangyaring masama para may mahuli? Kasi po, gaya nga po nung kaninang dinidifferentiate. Sagutin nyo lang ho yung tanong ko. Simple lang naman yun, di ba? Kailangan Ang hilig nila magdahilan, no? Pareha sila ni Wamil. Puchang inang yan. Paulit-ulit na nga, dahilan pa ng dahilan. Tinatanong, tas iba yung sinasagot. Pag tinanong mo ulit, kung ano sinasabi mo, ang haba-haba na natin, sagutin mo lang yung tanong, meron ba o wala? Kasi ganito po yan, ang tanong nga, meron o wala? Oo o hindi? Tama o mali? Yun lang ang tanong Tapos kung ano-ano pa sinasabi. Inang mga witness na ito. may mahuli. So ano ho ba yun? Dapat may mangyari hong masama para may mahuli? Yun mo, di ba po ang nakalagay dun sa probable threats is may NPA. Ang hinahanap ko po kasing proof of success dun, yun nga po, kung may nahuli ba. Kasi yung pagkakaroon ng untoward incidents, pwede po yun kasing mag-fall sa purchase of information. Dahil sa purchase of information, nagkaroon ng... Ang problema nga kasi, Mrs. Cholesterol. Ang problema kasi ate, wala kang background sa intel operations. At hindi ikaw ang nagde-decide nung mga bagay na yan. Merong nililiquidate o wala? Meron. Kung meron nililiquidate at meron na silang reason kung bakit wala yung hinahanap mo, putang ina, maniwala ka na lang. Maniwala ka.
Kasi nga, doon naman sa ibang mga bagay na kailangan talaga itong mga dokumentong hinihingi mo na ibibigay naman nila, dito, wala yung hinihingi mo kasi nga, pucha, imposible dahil hindi mo alam at hindi mo naiintindihan yung mga bagay-bagay. Pucha, meron pa siya halimbawa, NPA, tapos yung NPA, bumili ka ng information, gago. Tangin na, nakapunta ka na ba sa mga lugar kung saan may NPA? Nag-imbestiga ka na ba doon? Hindi ka naman nag-iimbestiga ng mga NPA, paano mo malalaman yung operation nila? O gag. There were no untoward incidents. Yun po kasi yung parang pagkakaiba nila sa payment of rewards. Okay, so yun yung interpretasyon mo. No? So bawal magbayad ng reward dahil nagkaroon ng tip na may information na may mga taong may gagawin na masama. Your Tapos, Your Honor, I'm on cross-examination. Tapos, napigilan natin. Nakita mo yung ginagawa ni Kapunan. Ina-articulate nung abogado yung kanyang tanong at nilalagay niya sa pinakamaiintindihan netong baboy na to. Ha? Kasi kung magtatanong itong abogado na ito ng masyadong technical, paulit-ulit pa naman to, paulit po, bobo ito. Hindi niya maiintindihan. Kaya ito ngayon, si Ate Ferrer, si Attorney Ferrer, ang ginagawa niya, pinagagaan niya yung tanong na maiintindihan ng lahat, maiintindihan ng madali nitong babaeng mantika na ito. Itong babaeng pinalaki sa margarine. Ina-articulate niya doon sa words na maiintindihan nito, mahina ang utak eh. Tapos puputulin siya ng puputulin ni Gurang. Kaya ngayon ito, isa na pipikon. Teka lang, nagtatanong pa akong kulit-kulit mo. Di ba? As Jorsa, Joey Hernandez, mabuhay ka. At saka sino pa yung isa? O, nabati natin si Bobet. Ang dilim, di ba? AJ Sorza, ang dilim. Oo, mabuti na lang pinaliwanag yung tatlo. Mabuhay kayo, tatlong hari kayo. Mga tatlong haring mago. Itong hayop na itong si Kapunan, pinuputol niya ng pinuputol. Hirap na nga yung Ali i-articulate in a simple way yung kanyang tanong para maintindihan nitong puro sebo ang utak na ito. Inuurot niya pa ng inuurot. Alam mo yung ikaw, naglalaro ka, tapos seryoso ka, Mobile Legend, nagmo-Mobile Legend kang ganun, uma-attack ka, i-ulti mo na, tapos biglang tanong ng tanong sa'yo yung kapatid mo, Hoy, ay, asan yung medyas ko? Mapupukpok mo talaga siya ng cellphone. Di ba? Hindi na kaya. May yung ginagawa ako, tanong ka ng tanong, pwede ba mamaya na yan? Ang kulit ni Kapunan. Wala na siya, hindi na nakapagtanong ng maayos to objection. Anong objection? Wala pa nga akong tanong. Ay, wala pa ba? Oh, so ano na? Tanong na ba yan? Putang inang yun. Klaseng abogado yan. Kasi nga, hindi tayo pumunta sa lugar na yon, hindi tayo nag-conduct ng event sa petsa na yon, based on confidential information. So, walang untoward incident. So, bawal ho bayaran ng reward yung tao na nagbigay ng information. Are you na done yun. with the question? Putang inan yan. Hindi naman ikaw tinatanong, Kapunan. Putang ina ka. Gusto mo pala sumagot sa tanong, di sana hindi ka nag-abogado. Di sana umupo ka dyan sa witness stand. Tapos ikaw sana sumasagot ng mga tanong, walang hiya ka. Inan yan. Hindi naman siya tinatanong. Tapos na yung tanong. Okay nang ina niyan. Ganyan ang strategy. Manggugulo lang kasi yung mga yan. Kasi nga, wala silang tiwala dito kay wala silang tiwala dito kay Jumbo Hotdog. Oo, yung babae pinaglay sa Fiesta Ham. Wala silang tiwala dyan. Bakit? O kasi nga, putsang ina, alam nila nagsisinungaling yan. Alam nila, pressured lang yung mga yan, nakasuhan si Inday Sara or mag-issue ng mga notice of disallowances dahil hawak ng Congress yung budget nila. Kaya wala silang tiwala. Kasi kung tiwala ako dito sa testigo na ito na nagsasabi siya ng totoo at alam ko na maayos yung kaso namin, malakas yung ebidensya namin, hindi ko na i-coach yan. Hindi ko na siya i-guide. Sasagutin niya kung ano yung itatanong sa kanya kasi alam ko matinong tao yan. Pero kung alam ko bulok yan, mahilig lang kumain ng siopaw, siguro na bulok. Pucha, kakabahan din ako. Sinabihan na naman niya, huwag ka sumagot. Gusto mo pala Kapunan. Di sana, ikaw na lang nandiyan dyan, magpalit na lang kayong dalawa. Don't I answer. think right now she is. I make an objection, Your Honor. Ayun, don't answer. Sinasabihan niya, don't answer. Kasi napakaganda nung tanong ni ate. Ni Attorney Ferrer, ang ganda nung tanong niya. So kung halimbawa may krimen dito at hindi natuloy yung krimen, yung intel is may krimen pero hindi natuloy yung krimen dahil dun sa intel. So ibig sabihin hindi na pwede yun. Hindi na yung mare-reimburse. Kasi simple yung tanong, sabi nito ni Kapunan, wag mo sagutin. Wag ka sumagot. Oh, pucha, alam kasi ni Kapunan, mahuhuli. Magaganon, mabibingwit ni attorney etong biik na to. Oh, yun ang problema. O kaya ayan, bibi ko. Ayun, naku, mabuti na lang. Si JR Gamboa, mabuhay ka sa Amerika. Boss, di watching live sa trabaho. Bawal ang cellphone at headset sa loob ng data center. Pero naaaliw ako kapag nakikinig sa'yo. Itago mo.
Lunukin mo yung headset. Yung headset, lagay mo lang dito. Yung headset, di ba, yung AirPods. Ilagay mo dito, sa may malapit sa tenga mo, maririnig mo yan. Ganun ginagawa ko pag bawal. Oo, asan na ba yung headset ko? O basta yung headset, i-shoot mo dito sa may malapit sa tenga dito. Maririnig mo yung vibration nun. O wag mo ipasok, baka mahuli yan. Mapupunta ka sa langit, JR Gamboa. Hayop na mga prosecutor to, mga ogag talaga. Yes, what's your objection, Counsel? Your Honor, the counsel is now asking a misleading question. She is mixing payment of rewards. Kung hindi ka nga pinaanuhan, hindi ka nga pinipilit. Hindi ka nga pinipigilan sa mga pagtatanong mo, yung mga tanong mo pang abnormal eh. Paulit-ulit eh. Pang tanga nga yung mga tanong mo, hindi ka nga pinipigilan eh, tapos ito nung pinipigilan mo. Kung gusto mo palang ikaw na lang na ikaw magtanong, hindi sana inuwi mo sa bahay mo yung babae na yan. Tapos mag-usap kayo 3 araw dire-diretso. Tanungin mo siya ng tanongin, gusto mo ikaw lang pala magtanong eh. Kapunan parang ano na rin to eh, no? Tuyok na rin yung utak nito eh. And payment for information, Your Honor. The list required by this witness is for payment of rewards. Precisely, payment of information is not disallowed. Now, counsel is saying payment of information is... may we ask her to reform? Is she Yeah, I referring can- to I can- payment of rewards Reward, or Your Honor. payment for information? Because the information here is not disallowed. Again, It's not counsels. disallowed in the AOMs, Your Honor. Again, counsels, kindly address Ayun the court or the presiding officer and not talk to each other directly. Miss Eileen, to abbreviate and save on the court's time. Miss Eileen, kapag kami nagbigay ng impormasyon, naghahanap ng threat, baka may threat sa Vice President, may nagbigay ng impormasyon, walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Hindi magka-classify yun na pwedeng bigyan ng reward at success. Hindi naman kailangan, di ba? Sanay tayo sa reward na nakatakip yung mukha, di ba? Tinuro kung saan nagtatago yung akusado. Di ba? Nakatakip mo ka, iba pangalan. Ganun talaga kapag Intel Operative. Putang hindi nyo maintindihan yun. Tanga kayo. Sa kayo pinanganak. Sa kayo pinanganak sa ibabaw ng puno. Hindi nyo alam yan. Tangina nyo sa kuweba kayo nakatira. Hindi nyo alam na pag Intel Operatives, wala talaga resibo yan. Pag Intel Operatives, nakatakip ang mukha niyan. Pag Intel Operatives, walang pangalan ang pangalan nga nung di ba, Ador Mawanay. Ganun yung mga pangalan, di ba? Rosebud. Di ba ganun yung mga pangalan ng mga kalaban ni Lacson dati, si Rosebud alias Mary Jane. Ganun yung mga pangalan kung di ba kayo mga ulul. So ito nililinaw ni Cheese. Sabi ko nga sa inyo, si Cheese buti na lang talaga eh. Kasi yung testigo, pwede niyang i-delay yung sagot niya dun sa abogado kasi nga mahuhuli siya. Dito kay Cheese, di siya pwedeng makapag-inarte. Kahit si Kapunan, hindi pwedeng makapag-inarte kay Cheese. Judge yan eh. So yan, ito yung mga tanong niya. Tinuro kung saan nagtatago kung sino man. Yun, reward. Pero wala bang reward kapag sinabing, okay, magpunta dyan. Walang problema. Wala kayong kailangan alalahanin. Is that information or can that also be reward? Magpo-fall po siya sa information. So, saan kailan lang magiging reward yun kapag kami naturo? Opo, kasi yun yung proof of success. Utang ina niyan. Papaano nga kung nagturo siya, halimbawa, yung unang area na pinuntahan niya dito. Dito po, yung pinuntahan niya. Nakita niyo talaga nandoon. Pero wag muna nating hulihin. Pasarapin pa muna natin siya. Pasarapin pa natin. Siya bigla nakatakas. Naituro niya na. Naituro ko na, ba't di niyo pa hinuli? Hindi pa namin hinuli kasi gusto namin pasarapin pa siya eh. Ang sarap kaya nung padaan-daan kami sa harap niya, di niya alam pulis kami. Hindi ko nakasalanan yun, tinuro ko sa inyo eh. Tinuro ko na hulihin yun, di nyo hinuli. Saan yung yung reward ko? Wala kang choice, bibigay mo yung reward. Kasalanan mo kung ba't hindi nahuli. Hindi naman kasalanan ng informant, bibigyan mo ngayon ng reward yun. Tanginan yan, patay, impeach, bobo. Kain kasi ng kain ng tosino eh. Yan ang problema pag puro salitre yung kinakain mo. Tsaka yun, di ba yung matigas nung longganisa, yung naiiwan dun sa naiiwan sa kawali. Tsaka nilalagay niya yung kanin dun eh. Tapos pinapahid niyang ganun yun, nakukuha niya yung matamis, kakainin niya. Tanga, yun yung humaharang sa utak mo, kaya bobo ka. Tuloy niyo po. Yun yung proof of success ng information na ibigay kasi may na-apprehend po or yun po, ganun po. Yun, ulitin ko po yan ang interpretasyon nyo, pero wala po yan sa Joint Memorandum Circular. Opo, based po sa, yun po lang yung hinihingi under item 4.8.5.b. Right. Pero wala sa memorandum circular, putsang ina, dinadagdagan mo pala eh. Hilig mo maglagay ng betchin eh. Ang hilig mo sa betchin siguro. Saan nyo ba binasa yung interpretasyon nyo yan? Yan ba yung ginawa ng lahat ng mga nauna sa inyo sa pwestong yan? Kinopya nyo lang? Or sarili nyo po yan at ngayon lang ginawa yan? Doon po sa mga ibang na-audit ko, ang ina-attach po talaga nila is yung payment of rewards na may mga nahuli po.
So lahat ng inaudit nyo noong nakaraan, for consistency sake, merong nahuli o na-apprehend. May ganun pong mga naka-attach na mga dokumento. At tulad dun sa iba, kapag walang nahuli o na-apprehend sa reward, ina-AOM mo, dinidisalaw o sinususpend nyo. Hinahanapan po namin ng proof of success, opo. So ibig sabihin, hindi lang si BP Sara. So dito, nahuli ni Chis Escudero na meron din palang iba na hindi nakaka-fulfill ng requirements, nag-i-issue sila ng NDA, AOM at kung ano-ano pa. Ibig sabihin, hindi lang si Inday Sara pala yung may ganito. Marami pala. Meron din pala si Bongbong, meron din pala si Gwen Garcia, meron din pala si ganito, meron din pala si ganyan. Ang dami pala nilang meron. Bakit si Inday lang iniimbestigahan natin? Anak ng tinapay. Kasi sinabi ni Chisi, buti sana kung ang sabi niya. So, ang ibig niyong sabihin, yung mga dati niyong iniimbestigahan, kompleto lahat na requirements. Opo. Na ipoprovide nila. Parehas na operation, parehas na function. No, na po-provide nila yung kailangan yung mga dokumento. Opo. So si Inday Sara lang ang hindi nyo na ano? Si Inday Sara lang ang bukod tangi na na-issuehan nyo ng notice of disallowance dahil hindi sumunod sa sistema at proseso ng pagliliquidate. Tama? Opo, si Inday Sara lang po nag-iisa. Ayan. Kapag ka ganun, magkakakampi tayo dyan. Banatan natin ng banatan si Inday. Eh hindi eh. Lumabas sa bibig nitong aling ito na kahit hindi pa kumakain, busog na. Mukha ng busog, putya yan, lumabas sa kanya na pagka hindi po kami nakakatanggap ng ganon, nag-i-issue din kami. Therefore, sa iba, nag-i-issue sila. So, hindi lang si Inday may issue. Pati pala yung iba. Patay tayo dyan. Baka sa kusina nga nag-audit to. Oo, Bendo King official. Baka totoo yung sinasabi mo na sa kusina nag-audit to, hindi sa Office of the Vice President. Ang galing mag-audit nito. Sa sobrang galing mag-audit nito, putya, alam niya yung bilang ng tosino. Oo, alam niya yun. Pag bumili siya ng tosino ngayon, niluto niya yun, bibilangin niya yun. Yung susunod na bili niya ng Pampangas, best. Pag ginano niya yun, binuhos niya, kulang ng 3, pucha, magre-reklamo yan, notice of disallowance. Kailangan pantay-pantay. Yung hotdog, kailangan kung 20 yung laman ng una, yung bibili niya 20. Pag 19 lang yung laman nun, pucha, notice of disallowance ka. O, masama nito, bibili ng longganisa to sa bibili ng longganisa sa palengke yan, dyan sa Qmart, sarap pa naman longganisa dyan. Oh, 1 kilo po, te. Alam niyo yun. Walang 1 kilo yan, te. Kulang ng 3. Hindi po yan sa bilog binibilang sa timbang. Hindi, ate. Sa bilog. Notice of disallowance ka. Dapat 18 bilog yan. 15 lang yan. 15 bilog nga lang to, ate. Kasi nga, yung timbang malalaki yung bilog. Hindi. Kulang ng 3 yan. 18 dapat yan. Notice of disallowance. Putang na. Kung ganyan ka, gunggong yung kausap mo, hindi marunong umintindi po. Tsaka kahit anong liquidate mo. Kahit na mag-liquidate pa nun si Jesus, hindi tatanggapin ng ogag na ito kasi nga sarado utak. Parang dilawan. Na may nahuli. Opo. To prove consistency on your part. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit? Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit. Pero wala nga dun eh. So interpretasyon mo, yan at yan din. Tayo eh. Pinipilit mo na ito, wala nga doon. Wala sa listahan. Putsang ina, yung bingo hanggang 75 lang. Putsang ina, 76 ka na 76. Puro na ako, 76 na lang. Bingo na. Gago, hindi ka bibingo kahit maghapon ka dyan. Hanggang 75 lang yung bingo eh. Walang 76. Ang ang kulit mo. Kung ano lang yung nasa listahan, doon lang tayo magbabase. Putya, pag wala na sa listahan, ibig sabihin, pinipersonal mo na. Kung ito yung listahan, tapos putsang ina, may hinahanap ka na wala doon sa listahan, meron kang sistema, proseso na wala naman doon sa pinag-usapan, putsang ina na may personal ka na niyan. Gung-gung. Magtayo ka ng sarili mong kowa kung ikaw ang gusto mong masunod. Interpretasyon din ng mga nauna sa'yo sa pagkakala mo? Sa akin po yun po yung naging Sa'yo lang. interpretation. Opo. Okay. You may proceed. Catherine, Salamat proceed. po, Your Honor. Klaro ang galing talaga ni Cheese, palakpakan natin. Sa'yo lang. Ang sabi ni dito ni Cheese, sa'yo lang. So ikaw lang nagdesisyon nun. Wala sa listahan, so ikaw lang. So kung ayaw mo, putsang ina, tapos ang lahat ng opisina sa mundo, ganun. So kung ako si Cheese Escudero, nag-liquidate ako sa'yo, putsang mas makapangyarihan ka pala sa akin. Kasi kung ayaw mong tanggapin, pwede pala ako matanggal sa trabaho dahil sa yung hayop ka. Di ba? Ang inan yan. Naglagay kayo kasi ng utak robot eh. Ayan tuloy. I will go back to the podium. After nung Umalis na si Attorney Perez sa tabi. Putsang ina, panay daw ang lunok eh. Baka daw kainin siya eh. Sama ng tingin mo sa akin ha. Ang sama ng tingin sa akin ni Attorney Pereira. Late pa naman na tao ni Attorney Pereira. Kaya siyang kainin nito ni ni Kowa eh. after nung na-evaluate niyo po yung mga responses po, no, ng OVP, and including the DepEd, of course, no, nag-issue po kayo, okay, sa OVP muna tayo, nag-issue po kayo ng notice of suspension.
We're referring to the office of the Vice President. Opo, yung sa fourth quarter. Ang nag-issue pa po nun is si Hindi, ang tanong ko for the year 2023, first to third quarter, may notice of suspension mo ba na na-issue? Wala po. Okay. Okay, punta tayo dun sa fourth quarter ng 2022. Sige, dun muna tayo. Balik tayo. Kasi hindi naman kayo nag-issue ng AOM dun sa fourth quarter po, di ba po? Ng 2022? Hindi po. Oo, sige. So, dun na tayo sa notice of suspension kasi naabutan nyo na ho yun, di ba po? Opo, tama po. Okay. So, dun sa fourth quarter ng 2022, no? Nag-issue kayo ng notice of suspension dated December 13, 2023. Tama po ba? Opo, tama po. Okay. Pero sa 2023 wala kayong na-issue na notice of suspension. Opo, tama po. Okay. I'm going to direct you to the JC, section 3.2. Ralph, kindly give her a copy of the JC. Jojo Hugo, salamat ha. Dali mo, dali. Ganyan mag-react. Di ba, Jojo? Ganyan mag-react. Oo, hindi bara-bara. Hindi corny. 3.2, notice of suspension. Nakita nyo na ho? 3.2, nakita nyo ho? Hindi makita, nakarang yung pisngi. Oh, si Majin Buu, hindi makita yung binabasa. Paano pag yumuko siyang gano'n, nakikita niya yung pisngi niya. Nakalubog na yung mata sa laki ng pisngi. Kaya pag nagbasa yan, dapat ganun, nakatapat sa mata niya. Hindi pwede yumuko gano'n. Pag yumuko yan gano'n, wala makikita yan. Wala po, di ko makita. Ay, paano mo makikita? Kapal nung pisngi mo eh. 3.20. Okay. So sinasabi mo dyan, refers to a written notification to the head of agency and or accountant informing of the temporary disallowance in audit of CE. CE po ay confidential expenses. Opo, tama po. And or IE, which appear illegal, improper, irregular, unless satisfactorily explained or justified by the responsible officers or until requirements on matters raised in the course of audit are complied with. Tama po? Opo, tama po. Pero in the case of the first and to third quarters, wala ho kayong in-issue na notice of suspension. Tama ho? Wala pong notice of suspension. Therefore, the Vice President, Office of the Vice President, was not able to... Kita mo yung mga congressman sa likod. Oh. Ang lulungkot na. Ang lulungkot na ng mga gago. Oh. Oy, tangina, bakit malungkot ang mga beshi ko? Wala na, olats na. Pucha si Joke no. Joke no, speech ka na ulit. Joke no, bilis, mag-speech ka na ulit. Tangina oh, presko na naman yarn. Comment on any supposed finding of the COA. Walang opportunity ho na magbigay ng comment yung Office of the Vice President bago pa ho ma-issue yung notice of disallowance. Dumiretso po ito sa notice of suspension. Mamaya ho, tatanungin ho kita. Doon muna tayo sa notice of suspension. So walang naibigay na oportunidad para mag-comment ang Office of the Vice President to any notice of suspension na hindi naman na-serve. Wala pong notice of suspension na na-issue. Thank you. Salamat po. Now, sinabi mo rin kahapon na you dispense with the notice of suspension because there was a supposed violation of 6.1.1 of the JC. Yes po, ho? tama po. Okay. Nasa JC ho ba, no, joint circular, na pag may violation ng 6.1.1, didiretso kayo sa notice of disallowance? Under po kasi sa 3.19, nakalagay po doon na yung disallowance is written notification to the head of agency and or accountant informing and requiring the persons liable to restitute the amount kasi nga po nakalagay dito as a result of illegal, irregular, and improper disbursement or expenditure of such funds. So naiintindihan po kita sa Eileen, no? Ang tanong ko ho, nasa joint circular ba ho na pag may violation ng 6.1.1 ay didiretso ho kayo sa notice of disallowance? Nasa JC ho yan? Kasi nga po yung Anong nga yung tanong, nasa JC ba yan? Nasa JC. Oh, tangina, Tagalog na, hindi pa naiintindihan eh. Gulo-gulo mo eh. Nasa JC po ba yan? Ang tanong, wala po. Opo, ayun naman tanong. Ilang letra lang yung isasagot mo, ang dami mong sinasabi. Jenny Garceron. Maraming salamat sa iyo, Jenny Garceron. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Sagutin nyo lang ho yung tanong ko, nandun ho ba o wala? pwede pong pakiulit yung tanong. Tanginang yan, pinaulit pa. Pinanginang tao na to. Yan ang problema. Yan ang problema pag pinagli ka sa takure. Sumasagot na siya kanina eh. So alam nyo na yung tanong. Tapos ngayon nung tinanong siya ulit, putsang inang yan, pinaulit niya ulit yung tanong. Hayop na ito. Saan ba pinaglihi itong batan to? Sa kamote? Nasa joint circular ho ba na pag may violation ng 6.1.1, dediretso na kayo sa notice of disallowance. Hindi nyo na kailangan mag-issue ng notice of suspension. Opo, kasi irregular na po yung... Hindi po, ito po yung
Na inulit na 5 beses na inulit, ate. Utang ina, ano bang klaseng utak meron ka, puta? Dapat operahan na to. Yung mga ganitong utak ng tao, dapat to inooperahan para tingnan ko anong laman. Puta, nakakapagtaka. May ganito palang utak ng tao. Hayop! Tingnan mo, ha? Tingnan mo. Ang tanong sa kanya, nasa joint circular ba? Nasa JC po ba? Kasi po, ganito po yan. Hindi. Ang tanong ko nga, nasa JC po ba? Nasa JC, nandoon ba? Pakiulit yung tanong. Kakasabi lang, pinaulit o inulit ulit. Nasa JC po ba? Kasi ganito po yan. Ay puta, hindi mo talaga naiintindihan. Tangin ng babae na ito. Tangin na, sino ba nanay na ito? Siguro, na yung pinagbubuntis to, 4 na buwan pa lang, pinanganak na. Hindi na buo yung utak eh. Kumbaga sa itlog, malasado. Ayop na yan, hindi na hard-boiled. Reset. Tangin ng impeachment na to, patawa. Tanong ko po ay, mismo yung provision na yun, sinasabi ho ba niya, you can directly issue notice of disallowance without... Your Honor, this is asked. Putangin na, wala na. As in answered daw. Gago rin talaga. Putangin na si Kapunan, sumingit na as in answered. Ano as in answered? Paulit nga siya ng paulit ng tanong. Hindi nga siya sinasagot. Hindi ba? Sabi nga paulit ng tanong. Hindi nga masagot. Pucha, kaya nga pinapaulit yung tanong. Tapos sumabat naman to si Gurang. As in answered. Po, okay ng ina nyo. Umuwi na kayo, visit kayo, matulog na kayo. Ano yung sinasayang yung oras ng taong bayan, mga gonggong kayo talaga. Asked and answered. That is your answer, counsel. As in answered. Wala nga nasagot. Walang iya kayo, Maribik. Wetjen. Ano bang ano yan? Paano ba? Basta si Maribik na lang. Maribik, salamat sa'yo, ha. Tiyangin yan. Sige, audit pa more. Pakinggan natin yung tanong sa kanya ni ang ganda ng tanong ni Robin Padilla na naman sa kanya, Robin. Mahal na talaga kita, Robin. Ikaw na talaga ang mananalong Vice President ni Inday Sara. Tingnan mo yung ano sa kanya ni Robin dito. Tanong ni Robin sa kanya rito. Sa ating pong saksi. Kayo po ay taga Baguio? Hindi kayo nagkamali ng dinig. Ulitin natin, ha. Ang sabi ni Robin, saksi, hindi sexy. Sexy. Sabi, saksi. Sa atin pong saksi. Ulitin natin na, baka hindi nyo narinig ng maigi. Walang sexing hugis volleyball. Pakinggan nyo ulit. Sa ating pong saksi. Saksi, ha, hindi sexy. Siksik, sabi. Sa atin pong siksik. Sabi, grabe ka naman, Robin. Sobra ka naman. Makasalita ka naman. Magana lang naman kumain yung tao. Siguro hanggang ngayon, natitiki-tiki pa yan. Kaya magana kumain. Atin naman, yung tiki-tiki hanggang 3 taon lang yan. Pagtapos ng 3 years old, putsang ina niyan, hindi ka na dapat nagtitiki-tiki. Hanggang ngayon, nagtitiki-tiki ka pa rin. Kaya lakas mo kumain. Tigil mo na yan, te. Zenda Magno sa Canada, mabuhay ka. Hindi, yung tiki-tiki, 3 years old, tinitigil na yung pag sumobra ka nun, lolobo ka talaga. Kayo po ay taga Baguio? Yes po, Your Honor. Saan po kayo sa Baguio? Saan po kayo sa Baguio? Wala mataba ron. Kasi naglalakad lahat ng tao ron. Ipaahon lahat ng lakaran doon. Sure ka? Joke lang. Body shaming na naman yun. Magagalit na naman kayo. Komedyante tayo. Komedyante po tayo. Pasensya na sa mga matataba dito. Mataba din naman ako. Nag-entertain lang ako, nagpapatawa lang ako. Para lang akong si Vice Ganda, ganun. Naaway ko si Jessica Soho, di ba? Okay, magalit. Irisan po. Irisan, opo. Ako po ay taga Baguio din. Saan po kayo nag-graduate? Sa St. Louis University po. Ay, alumnus po ako niyan. Sa Boys High po ako. Dahil po dyan, hindi ko na lang po kayo pahihirapan. Tayo na lang po. Anong pahirapan? Hirap na nga huminga yung tao. Hirap na kumilos yan. Baka hindi na nakakapagkaw-kaw ng puwet yan. Ang taba eh. Anong pahirapan masyado, Robin? Sobra ka naman. Maging magkababayan na lang sa Baguio. Gusto ko lamang pong magbigay ng impormasyon na lang sa inyo. Opo, kasi naririnig ko yung pag-uusap nyo ng prosecution at ng defense tungkol doon sa success ng confidential fund. Ako po ay may mga ibibigay na information sa inyo. Pwede po kayong magsabi na lang ng oo o hindi kung naintindihan po ninyo. Alam ko naman maintindihan mo, taga Baguio ka eh. Opo, noon pong Hindi yata taga Baguio yan, Robin eh. So ang ibig mong sabihin, kapag ka taga Baguio, magaling umintindi, ganun ba yun? Putang ina, ba't hindi marunong umintindi yan? Meron ba taga Baguio magaling umintindi na may magaling ba umintindi paulit ng tanong tapos 10 beses na inulit hindi pa rin nasagot ng tama? Ano kasi Joel Chua? 3 beses nag-bar exams, ganun. Pag-uusapan natin yung patungkol sa mga terorista na pag-uusapan po lagi ang ating Vice Presidente. Ang ating pong Vice Presidente magmula 2016 hanggang 2022, siya po Tarantado naman tong nag-comment dito.
Puro kayo kupal talaga. Itong mga subscriber ni Boss Dada, puro mga satanas. Sabi ni Jeffrey Cleopas, so Baguio Oil daw. Hindi, gago, yung Baguio Oil, mantika yun. Ginagamit yung pamprito, ano ka ba? Ano to, taga Baguio, doon daw siya nakatira, hindi Baguio Oil. Hayop naman to si Jeffrey. Ay naging mayor. Alam niyo po ba yon? Opo, mayor Opo. ng Davao. Yan, opo. Sa Davao po, meron po dyan na-identify na 55 na mga tinatawag na alternative at yung mga lumad schools na infiltrated ng terrorism. Nabalitaan niyo po ba yon? Hindi po ako hindi ko po gaanong napakinggan po yun. Hindi nakikinig. Kasi recess lagi, recess. Pagpasok pa lang, recess na yung hinahanap, kaya hindi nakikinig. Yan ang sinasabi ko eh. Pag tinatanong mo tungkol sa mga bagay na mga nagagawa ni Inday Sara, wala po ako narinig. Pero natikman yan. O isa pa to si Konunsay, gago din oh. Sabi niya ang pangalan daw nito si Ate Lily. Lilitsunin daw, gago. Sara ulo kayo, gago kayo, ganun. Sara ulo tong mga subscriber ko kung ano-ano mga pinagsasasabi nyo rito. Baka ako yung sa akin magreklamo yan ha. Hindi po ako aware doon. Opo. At alam niyo po ba rin na noong 2016 hanggang 2022 hanggang 2023, 12% po ng mga NPA rebels, surrenderies, were minors, 12 to 17 years old. Hindi po ako aware doon. Hindi aware, recess. Ang ganda ng mga sinasabi ni Robin. Ano ba ang connection nitong sinasabi ni Robin? Naging successful si Inday Sara. Mayor pa lang siya, naging successful na siya sa kanyang fight against communism. Nilinis ni Pangulong Duterte yung Davao City kasi ang Davao City nandiyan dyan lahat ng masasamang loob. Palagi ko nga taga dyan yung mga taga-congress noon eh. Pinaalis lang sila sa Davao eh. Kaya doon na sila nagkakalat ng lagim kung saan sila napunta. Sinimulan ni Pastor Kibuloy at saka ni Pangulong Duterte yung tawag din yung laban sa insurgency diyan. Pinasok nila yung mga lugar kung saan pinamumugaran ng mga NPA at doon sila nagprograma. Giniba nung dalawa yung insurhensya diyan. So, may mga pagkakataon na natatapos ang termino ni Pangulong Duterte, si Inday Sara naman yung pumapalit, humahalili bilang mayor. At bilang mayor, itinutuloy ni Inday Sara kung ano yung nasimula ni Pangulong Duterte or else lulubog yung kanilang probinsya. Ibig ko sabihin, naging success story ang Davao City dahil sa political will netong mga Duterte na ito. Inano nila yan. Excuse me. Inano nila yan yung mga NPA dyan, terorista, Abu Sayyaf, lahat, kidnapper. Giniba nila yan. Kaya may confidential funds ang mayor ng Davao na si Inday Sara. It's because she needs to continue kung ano yung sinimulan ng tatay niya. Kasi pag natapos yung, halimbawa, yung katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte, yung laban niya against criminality and drugs. Nung natapos yung termino, nung panahon ni Pangulong Duterte, maganda yung ating estado ng criminality dito sa Pilipinas. Mababa ang criminality sa Pilipinas. Nung nawala si Pangulong Duterte, ano nangyari? Pumalit, kriminal. Dumami na naman yung kriminal. So yun ang problema. Kaya kailangan natin ng continuity. Diyan sa Davao, may continuity. Pagkatapos kasi ni Pangulong Duterte, hindi naman nauubos na papatay ni Pangulong Duterte yung komunismo eh. Pero, kung yung susunod na leader, itutuloy yung mga nasimulan ni Pangulong Duterte at ni Pastor, kung ano yung klase ng pagtatago ng mga komunista noon, mas magtatago ngayon kasi panibagong leadership na naman to. So ganun yun. So naging successful si Inday Sara sa kanyang laban dyan sa insurhensya at wala siya naging issue sa confidential funds nung mayor siya. So ito na, vice president siya. Nung vice president na siya, since advokasya niya yun, binibigyan siya ng presidente ng confidential funds. At nung binigay sa kanya yung Department of Education, alam niya na doon nagre-recruit sa eskwelahan itong mga hayop na mga komunista na ito. Kaya humingi rin siya ng pera, confidential funds, para doon sa kanyang ahensya na Department of Education. Binigyan man siya ng Congress, binigyan siya ng Senate, pinirman niya ng presidente. Tapos, every quarter, ang presidente, nagbibigay man sa kanya ng confidential funds. Meaning, may tiwala yung nagbibigay sa kanya ng pondo. Binigyan siya ng pondo eh. So ngayon, inatake ni Inday Sara yung mga makakaliwa. Kaya nga galit na galit si Sendenya, Ray Sauntiveros, Leila de Lima.
Puros mga kaliwa, joke no, lahat ng mga left-leaning, ng mga makabayad, o galit na galit sa kanya. Bakit? Kasi nga, successful si Inday. Kasi kung hindi successful si Inday, di siya papansinin ng mga yan. Kung hindi successful si Inday sa pagdurog dito sa mga hudas na ito ng Pilipinas, mga salot ng Pilipinas, di sana walang impeachment ngayon. Eh gigil na gigil sila kay Inday dahil nga naging successful si Inday, yung ginamit niya yung pera na yan para maubos sila. Kaya gigil na gigil sila ngayon. Yung galit pa lang, the fact lang na may impeachment si Inday, tapos yung prosecution, lahat puros mga makabayan. Eh it's a sign na nagtagumpay si Inday Sara sa paglupil sa mga hayop na ito. Ganon yun. Ganon yun. So sinasabi dito ni Robin Padilla, ang target is yung mga lumad schools. Pinaliwanag ko na yan sa inyo eh. Yung lumad schools, yun po ang ang target nitong mga hayop na mga insurgents na ito. Yung mga maliliit na eskwelahan sa mga sitio, pasok po yun sa Department of Education. Kaya nga, dapat ang Department of Education, meron talagang confidential funds. Dapat ang Department of Education yan. Sino ba ngayon? Si Angara? Angara, ikaw ang DepEd Secretary, dapat may confidential funds ka para maproteksyonan yung mga lumad natin sa mga malalayong sitio na dinodoktrinahan nitong mga salot ng Pilipinas na ito. Ngayon, Angara, kung wala ka nun at wala kang programa para i-monitor yung mga yan, tayo na hindi ka effective na Department of Education Secretary. Yun. So, ang ganda ng paliwanag ni Robin Padilla rito, di ba? Oh, katulad nito. Oh, ito pa, yung isang yung si Lacson, meron din siyang ulit tanong. Wait lang asan na yung tanong ni Lacson? Ito yung tanong ni Lacson. Ang ganda rin itong tanong ni Lacson. O, panoorin din ninyo para may matutunan kayo. Ng circumstances na inspeksyon ninyo yung vault. Kasi kung maraming aliases na nagdududa kayo, di ba natural lamang logically isipin nyo, ma-inspeksyon nga yung vault kung mayroon talagang mga totoong tao sa likod ng mga alias o aliases. Ang pag-inspect po kasi is through the authority po of the chairperson. I know, hindi kayo kumuha ng authority? Wala pa po. Yeah, my point is parang kulang yung Kaya walang authority, inuna kumain, kain ng kain eh. ginawa yung trabaho. Para hindi kompleto. Ano sabi ni Ping Lacson? Hindi kompleto yung trabaho niya. Hindi daw kompleto yung trabaho pero yung Ricardo kompleto. Ito sa Article 4, 15, paragraph Article 4, Section 15 ng inyong Joint Circular. Ayan, pilas ko lang sa screen para ma-remind ka. 4.16. Pay attention sa paragraph 15.2, paragraph 2 at saka paragraph 3. Pakibasa mo na lang para hindi ma-charge sa akin. That expenses were incurred in connection with the agency's intelligence or confidential operations and activities with supporting documents attached to the liquidation for CF and for the IF, the documentary evidence of payment kept in a sealed envelope in the vault in the office of the SDO. Sige, sa 3, paragraph 3. That the details and supporting documents of transactions that are classified are in the custody of the agency and kept in its vault, which may be inspected by ICFAO if the circumstances so demand. So ka? Nakalagay naman pala sa Joint Memorandum Circular na dapat yung mga dokumento na nasa vault, custody of the agency kept in a vault which may be inspected by ICFAO if So ba't hindi mo ginawa yun? Paano kain ng kain? Lagi nasa kantin. Lagi nasa kantin eh. Lagi nasa mess hall. O kaya hindi alam. Ngayon, nalaman mo na. Ang tanong ko, ginawa niyo ba ito? Yung sa inspection po kasi ng vault, sa IF na po yun. Sa use ng... ICFAO ito Siya sabi, if the circumstances so demand. Hindi Nakalagay na nga, ICFAO eh. Kayo yun eh. ba dinidemand ng circumstances na inspeksyon yun yung vault? Yung sa Dahil maraming aliases. yung vault po yung sa vault po kasi yung nagpe-pertain po yun sa intelligence. Naman kasi ibang vault yung tiningnan mo, sabi ni Bright Naria. Baka yung vault na tiningnan mo, may mga number, di ba? Yung vault may number. Oo. Pucha, microwave yun, hindi vault yun. Tingnan mo maigi. O kung hindi ka pa pumipindot ng number, bumubukas na yun, pucha ina microwave oven yun, ma'am. Kain ka ng kain kasi. Tiningnan ko naman po yung vault. Sure ka? Oo, tiningnan ko. Pinindot ko pa nga 2 minutes eh. Hindi vault yun, ma'am. Microwave yun. Walang Diyo. Yan ang sinasabi ko eh. Yung may No. vault po sa office. CF saka IF ito. Hindi lang intelligence. Parehong treatment, Miss Eileen. 415. Ang tanong ko lang, hindi ba dinidemand ng circumstances na inspeksyonin nyo yung vault?
Kasi kung maraming aliases na nagdududa kayo, di ba natural Sabi, hindi po, tinignan ko po yung bolt. O ano nangyari? Nung tinignan mo yung bolt, tumunog. Ting! Sabi. Ang init nga po, ang init. Napaso ako eh. Tarantado, hindi yun yung bolt. Putsang ina, microwave oven yun. Loko-lako ka. Hayop na yan, oh. lamang logically, isipin nyo, ma-inspeksyon nga yung bolt kung meron talagang mga totoong tao sa likod ng mga alias o aliases. Ang pag-inspect po kasi is through the authority po of the chairperson. I know, hindi kayo kumuha ng authority. Oh, wala pa po. Yeah, my point is, parang kulang yung ginawa yung trabaho. Parang hindi kompleto. Kasi po may iba po kasing office na No, ikaw sinasabi Ay na, nagdadahil. Nagdadahilan ka pa, inuubo ko sa'yo eh. Nagdadahilan ka pa, sinasabi no Senator Judge sa inyo, nakalagay dito sa memorandum circular na ito, na kapag if, ano yun, nakalagay that the details and supporting documents of transactions that are classified are in custody of the agency and kept in its vaults, which may be inspected if the circumstances so demand. Ikpaw. Ikaw yun eh. Biikpaw. Di ba ikaw yun? Biik. Ikaw yun. Sinasabi na nga sa'yo ni Lacson na dahil sa 4.15.3 may kakayanan kayong gawin yun. Nakalagay mismo sa joint memorandum circular nyo. Nagdadahilan ka pa. Sinabi na nga sa'yo na kulang yung effort ninyo. Hindi nyo ginawa yung trabaho ninyo. Kaya tayo may hearing na ganito dahil di nyo ginagawa yung trabaho nyo. Kulang yung effort ninyo. Pucha, nagdadahilan ka pa. Pagkakain, ang bilis. Wala nang tanong-tanong. Pag tinawag mo kumain, kain na. Pucha, nandoon. Ang bilis. Pucha yan, kakakuha pa lang ng kanin. Hindi pa ubos, kumukuha na naman. Pero kapag trabaho, ang bagal-bagal. O, yan ang sinasabi eh. ito, may be inspected by ICFAO if the circumstances so demand. Opo. Anyway, let's leave it at that. Ano? Familiar ka ba dun sa 2020-005? Anong circular po yun? Yung sa Hindi niya alam. Tinanong ni Lacson eh, pamilyar ka ba dun sa 20+005? Putsang ina, ang sagot niya, ano pong circular yun? Pwede mo naman sabihin, hindi po. Putsa, sinabi na ni Lacson kung anong circular eh, hindi mo alam eh. Hindi ang sagot dun, hindi ka pamilyar. Anak ng tinapay talaga tong batan to. Putsang ina to, pinaglisa mo na to. fraud audit. Hindi po ako gaanong familiar doon sa joint Anyway, i-familiarize kita. Meron kayong office, di ba? Yung Buti pa si Marie. Marie. Kung nasa ka man, Marie. Marie Acohedo. Marie Acohedo, salamat sa iyo dyan sa Canada. Mabuhay ka hanggang sa susunod na linggo. Fraud Audit Office. Opo, may separate office po sa COA. Okay, dito sa paragraph 3.1, yung filing, of course, ito, people's participation ito eh. Kailangan mayroong formal complaint, pero hindi lang complaint, information, indication, or complaint na mayroong fraud. Opo. So papasok yung fraud audit investigation ng inyong office. Hindi office nyo. Ibang yung fraud office. yeah. Pero Loko-loko naman to si si Neil Maureen, no? Sabi niya baby daw yan, baby damo. Hindi baby damo, baboy damo yan sinasabi mo eh. Gago naman to. Sira ulo ka naman, oh. sa 3.1, any person who has knowledge that the transactions of etc. Pwedeng gumawa ng written information sa office na yon. Tingnan mo, pagka tungkol sa trabaho nila, hindi nila alam. Pamilyar ka ba doon? Hindi po. Trabaho nila yan. Memorandum circular nila yan. Hindi nila kabisado. Pero pagkakainda, ang dami nilang sagot. Hindi po kasi siya nag-liquidate. Hindi po siya ay kasi po ganito, ang dami nilang dahilan. Pero pag tinanong mo, alam mo ba yung memorandum nyo? Yung sinusundan nyo parang Biblia nyo? Hindi po. Putangin lang yan. Hindi alam. Pagka tungkol kay Inday, alam. Pagka dito, hindi alam. Hayop na yan. Para mapunta doon sa logical conclusion, mapunta sa filing of criminal charges against whoever. Not necessarily the Vice President. Yung sa pag-refer po sa Fraud Audit Office, ito po ay pinag-aaralan din po kung kinakailangan na i-refer to sa Fraud Audit Office. Ngayon po pinag-aaralan po namin ang office namin together with the chairperson po. Kasi kung sakaling Nag-aaralan, tinanong ka kung alam mo, sabi mo hindi. Tapos ngayon, pinag-aaralan nyo na. Sinungaling. may refer po ito po yung first time. And also po, itong transaction na ito involves voluminous documents na with classified information na baka pag ini-refer namin sa ibang office is ma-expose po ito. So pinag-aaralan po itong mabuti muna. Anyway, 12 seconds na lang. Isa na lang tanong, balikan ko yung sa 4.15. Hindi nyo ba naisip na man lang na kung na-inspect nyo yung vault, kumuha kayo ng mga specimen, yun yung mga question document, yung mga signatures. Ma-compare nyo sana doon sa mga ibang officials na mayroon pa yung specimen signature para ma-determine nyo kung forged yung mga signatures na sinabi sa inyo. Yun lang, Mr. Presiding Officer, Mr. Chairman. Kindly answer the question, Celine. Opo, i-refer po namin sa higher. Yan.
Hindi alam yung trabaho, yabang-yabangan. Nensky Baker, salamat sa iyo sa Canada. Mabuhay ka. Oo, welcome sa langit. Mapupunta ka na sa langit po. Mapupunta ka na sa langit. Walang hiya itong babae na ito. Pag trabaho niya, hindi niya alam. Pero pag trabaho ng iba, alam niya. Hayop na yan. Authority po. Thank you po. The chair would just like to make some interjections. We will not have a round 2 anymore because we have to convene session at 4:15. So that we can dispense with the witness already. Just a few questions, Sailin. Wala Pucha, gago, isa pa tong demonyo, si Merlin Pura. Hindi daw si Lynn ang name niyan, si Lynn. Gago. Hindi daw si Lynn ang pangalan, si Lynn. Gasol yun eh. Walang iya oh. Ano yan? Gasolito. Sira ulo kayo talaga. Sige, pucha, ako marereklamo dahil sa ginagawa ninyo. Binabasa ko lang po yung mga comment nila. Di po ako nagsabi nun, Shelane. Oo nga. Kanina naman, pangalan, Lily. Lily, yung pala, Lilichunin. Yung isa naman, ang pangalan, Baby Damo, Baby Ramo. Pucha, yung pala, Baboy Ramo. Loko-loko kayo talaga. Di na kayo naubusan. pang NFD, lahat ng pondong pinag-uusapan natin. Fourth quarter of 2022, the first 3 quarters of 2023 for DepEd and OVP. Kanina naman, Ikpaw. Ang dinig daw niya, Siopaw. Nung sinabi Ikpaw, ha? May Siopaw? Hindi, Ikpaw. Sabi, Ikpaw, hindi Siopaw. Siopaw, asado. Tarantado na to. Opo, wala pa pong NFD. So wala pang final decision lahat ng ito. Opo, tama. Pag sinabi nyo nag-demand kayo ng restitution, ang ibig sabihin lang naman ito, kinarga nyo na as an unliquidated cash advance yung mga yung mga dinis-allow ninyo. Opo, tama po. Yun lang naman po yung ibig sabihin, di ba? Hindi naman ibig sabihin, isoli mo, bigay mo yung pera sa akin. Ibig sabihin nun, ilalagay namin yan as unliquidated cash advance during the pendency of the notice of disallowance. Yes po, kasi may mga remedies pa po sila. Kasi hindi pa Eh, nga bakit pinapalabas nyo na isosoli? O tsaka na ibig sabihin pala ng restitution. Buti na lang talaga ito si Chis Escudero, mahusay. Pinapaliwanag niya sa atin sa pasasalita na maaabot natin yung ibig sabihin yung mga terms na ginagamit nila. Kasi when you say restitution, isosoli eh. Pinasosoli. Hindi naman pala yun yung ibig sabihin ng restitution, hindi naman pala siya literal. Ito, pinaliliwanag ni Chis Escudero ngayon. Makinig kayo. Puro kayo kalokohan kasi eh. Wala na tayo natututunan dito eh. Sabi, egg pie. Ikpaw, hindi egg pie. Walang hiya kayo. at wala pang NFD. Tama po? Pangalawa, ano po ba pagkakaiba ng disbursement sa transfer? Illegal mag-transfer ng pera ang SDO sa isang non-SDO, pero pwede po ba siya mag-disburse sa isang non-SDO o unbonded na tao? Hindi din po pwede. Hindi rin po niyang ibigay yon sa unbonded na tao. Alam mo, maniniwala ka rito sa tao na to na nag-i-interpret ng mga rules nila. Alam mo, ang galing ni Lacson kanina eh. Bakit? Kasi ipinakita na niya sa atin, kahit na ganyan si Lacson, kahit na loko-loko yan, may tinatago pa rin tinu sa utak yan eh. Ipinakita niya sa atin yung sariling memorandum circular nila, nakalagay doon na yung mga pangalan ng mga asset sa mga operations, may vault daw yun, pwede daw nilang tingnan. Hindi niya alam. Biblia nila yun. Bible nila yun. Lahat to, pati si Wamil, doon lang nakaangkla sa memorandum circular na yun. Sinasabi niya na ganito, ganyan. Memorandum circular. Mantakin mo, nagdidesisyon siya. Naaayon sa pagkakaintindi niya. Doon sa memorandum circular. Kung ano yung pagkakaintindi niya sa memorandum circular, ano siya doon, sagrado ang utak niya. Kailangan siya ang masusunod. Nung tinanong siya ni Lacson, alam mo ba na meron kayong ganitong trabaho? Ay, hindi ko po alam yan. Pucha yan. Ibig sabihin, itong ulaga na ito, itong malaking pantal na ito, ibig sabihin pala, hindi niya alam yung sinusundan niyang memorandum circular. Tapos nag-i-interpret siya ng memorandum circular nila at yun ang ginagamit niya para magdesisyon siya ng professional patungkol dito sa kanyang mga trabaho. Stray Akota TV. Mabuhay ka sa Amerika. Imaginein mo, hindi ba? So ang galing niya, ayon po kasi sa memorandum circular ganito po eh. Sabi po kasi ng memorandum circular ganito. Nung tinanong siya ni Lacson, alam mo ba na nasa memorandum circular niyo ito? Hindi po. Pucha yan. Site siya ng site ng memorandum circular. Yung mismong memorandum circular na yun, hindi niya kabisado. Eto nakakatawa si Wamil nung nakaraan. Tinanong siya tungkol sa jurisprudence kasi ilang araw na nila na sinasite yung jurisprudence. Nung tinanong siya ni Escudero tungkol sa jurisprudence, hindi niya daw nabasa. Hindi niya daw nabasa. Katulad itong alin na ito, yung memorandum circular na yan, nakaangkla yung jurisprudence diyan para magkaroon ng pangil yung memorandum na yan. Hindi niya rin nabasa. Imagine, saan ka makakita ng ang yabang-yabang mo, ikaw ang batas, tapos hindi mo pala alam yung batas.
pinapaalala pa sa'yo. Walang hiya. Oh. So walang kredibilidad ito. Ito yung sinasabi ng prosecution na incompetent yung inyong testigo. So, doon sa tanong ni Lacson kanina, pinakita yung incompetence ng aling ito. So talagang incompetent nga itong testigo na ito. At kung ako ang judge, hindi rin ako makukumbinsi nito. Gino-joke time ako nito. Recipient na po yun eh. Yung sa disbursement po niya, opo, hindi banded. Pero kung dapat po diretso from the SDO to the recipient of the confidential fund po. So, ang disbursement pwede sa non-bonded na tao, ang transfer ng pondo sa non-bonded hindi pwede. These are technical terms. Opo. Di ba? So, kung pinagbigyan ay recipient, pwede yun kahit non-bonded. Opo, kasi siya na yung talagang recipient ng confidential fund. And as a final question, Sailina, I checked the transcript which the Court of Judicial Notice of. I would like to ask more eyes to look at it. Hindi ko nakita sa transcript na sinabi ni Gina Acosta na binigay niya kay Latchika lahat for the fourth quarter of 2022 and the first 3 quarters of 2023. Medyo may ganung punto pa si Eduarda. Pero kay Gina Acosta, maliwanag na binigay niya yung 125 ayon sa kanya kay Latchika sa last quarter, pero hindi ganun kaliwanag na yun din ang ginawa niya for the first 3 quarters of 2023. Ano po ba particular yung pinagbasihan yung dokumento na binanggit niyong Denise alaw namin agad dahil sabi niya Acosta, binigay niya lahat kay Latchika. Hindi ko po... Yan na. Tayari ka ngayon. Chismosa ka. Oh, narinig mo lang. Narinig mo lang. Hindi ka nag-research na naman. Narinig mo lang. Tapos umaksyon ka na according dun sa narinig mo. Tinatanong ngayon ni Chis. Ano ba yung narinig mo? Yung naging desisyon mo, nakatulong sa'yo para magdesisyon na hindi mo gawin yung proseso, walang hiya ka. O, ito na. Makita baka pwede niyo maituro sa TSN. Kung saan. Yun po kasi ang pinanghawakan namin doon, yung general statement niya na yung ginagawa nila is ibinibigay niya kay Colonel Latchika yung confidential fund po. Pero ang tinutukoy po niya ay yung 2025. Yung general statement po ni Eduarda, yun ang tumutukoy sa confidential fund ng DepEd para sa 3 quarters ng 2023. Pero hindi po pareho yung statement nila ni Gina Acosta na ganun kaliwanag na yun din yung ginawa niya sa first 3 quarters of 2023. Ano po ba yung particular na pinagbasihan niyo? When you say general statement yung pinagbasihan niyo, yung narinig niyo po ba o yung TSN mismo? Yun nga po yung naging admission niya na binibigay niya kay... Ay na, sinabi na nga eh. Na hindi nga, yung statement na yun, hindi sinabi na lahat ng quarters, ganun yung ginawa niya. Isang particular na quarter lang yun. Baka naman inisip mo, quarter pounder na naman. O kaya quarter chicken. Kung ano-ano na naman naiisip mo, gutom ka na, ma'am. Colonel Latchika. Listen, Sailin, yung narinig mo nung nandun ka o yung TSN mismo? Yung narinig ko po nung nandun po ako na sinabi niya na binibigay niya kay Hindi Colonel mo Latchika. pinagbasihan yung aktual na TSN na marahil mas maliwanag tungkol sa bagay nito. Opo. So based lang dun sa... Palpak ka. Nagbumase siya sa narinig niya. Hindi siya nagbase doon sa mismong dokumento, sa mismong testimonya. Ang inang klaseng witness to. Ha? Bistado na naman. Sabi ko nga sa inyo, buti na lang. Si Cheese ang nandirito. Imagine mo, si Win Gatchalian na nandiyan dyan. Putsang ina, wala na nagawa yun si Win. Baka nagsasabunutan na yung mga abogado dyan. Nakita mo si Kapunan, baka naka full mount na yan kay attorney Season. Gusto pa naman suntukin ni Season kanina siligutan kasi siligutan sobrang bakla. Walang hiya na yan, visit kayo talaga. Ito, buti na lang talaga mahusay ito si Cheese Escudero. Kung hindi mahusay ito si Cheese, wala na. Makakalusot na ito. Again, itong tinatopic natin, yung paghihimay-himay natin, walang gumagawa nito sa mainstream media, tayo lang. Kaya kung gusto niyo may matutunan yung mga kaibigan ninyo, ipasa niyo, i-upload ko mamayang video na to, ipasa niyo sa kanila para may matutunan sila, hindi sila puros Pornhub ng Pornhub. Wala. Disgrasyang mabigat ang putya. Yaring-yari sa legang tama. Kaya eto, tingnan mo, nagkainitan yung gurang at saka yung batang abogado. Sige, pasok, mag-away kayo. Gusto namin nag-aaway kayo. Are you aware that one of the purposes of intelligence work is crime prevention? Your Honor, please, may we know where this is leading? Because we are not talking about intelligence funds. We're talking Well, about... confidential funds. So I confirm one of the Kung siya tatanong siya, where is this leading? To si Kapunan Patapusin mo kasi para malaman mo kung saan mapunta. Inang yan, nagdadrive pa yung tao. Tanong ka na ng tanong. Doon na tayo? Malapit na? Asan na? Saan na tayo? Malapit na ba tayo? Ilang minuto na lang. Tangina, hindi ka lang magantay. Pagod ka na palang tumayo dyan. Gusto mo humiga ka na muna. Umuwi ka muna sa bahay ninyo. Bumalik ka na pagtapos na yung cross. purposes of a confidential activity or a surveillance is crime prevention. Alam niyo ba yon? Ang sa confidential... Hindi, alam niyo ba yon? Tanong ko lang ho, alam niyo ba na isa sa mga purposes ng surveillance or ng confidential work ay crime prevention? Alam niyo ba yon? Kasama po ang crime prevention pero depende rin dito sa... Tangina, tinatanong nga, alam ba yun? Oo, hindi. Answer my question, yes or no? Do Attorney you Celine, agree? Yeah. kasama po ba yon o hindi?
Yung sa crime prevention po, kasama po yun sa Kasama. Ba't pag si Chisa nagtatanong, sumasagot ka kagad? Kasama po ba yun? Kasama po ba yun? Ayaw mo sagutin. Pag yung abogado, pag si Chisa nagtatanong, kasama po ba yun? Opo. Kasama po. Putang ina, ano ba gusto mong mangyari? Pucha, ayan, natatawa na si Atty. Sen, nakaganon na, nakalukot na yung mukha. Bakit pag ako nagtatanong sa'yo, hindi ka sumasagot? Ba't pag kasi presiding judge, sumasagot ka? Tingnan itong mga testigo na ito. pero depende pa din po ito sa mandate po ng Ganun lang, agency. kasama po ba siya sa surveillance at paggamit ng confidential fund, crime prevention? Yes or no? Opo, kasama. Okay, salamat, Celine. Kaya naman pala eh. Kaya naman pala. Alagyan muna natin yung naging highlights. Kaya naman pala eh. Kung ano-ano pang mga ano ninyo ito, pakinggan natin yung highlight kanina. Po sa unang bahagi ng Day 15 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa ulat ni MJ Mondihar live mula dyan sa Senado. MJ, magandang tanghali. Magandang tanghali at Mar, 12:15 ng tanghali nga ng mag-pause for break, for lunch break ang Senate Impeachment Court at naging mainit nga unang bahagi ng talakayan sa Day 15 na nagpapatuloy ng impeachment trial. 18 senator judges ang present sa Day 15 ng pagdinig. Nagpatuloy ng Senate Impeachment Court ang pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa Chua, nandiyan dyan, naglalakad-lakad. Chua. Putsang ina, wag ka na magpunta dyan. 4 na beses ka nag-take ng bar. Putsang wala kang karapatan dyan. Pang matatalinong abogado lang yan. Yung mga tangang abogado dapat nagnonotaryo na lang. Umalis ka na dyan, Chua. Huwag ka nang sumali. ng misuse at misappropriation ng confidential funds. Sa simula pa lamang ng proceedings kanina, abay humirit agad si Attorney Lorna Capunan, counsel ng panel of prosecutors, na umarap si COA ICFAO State Auditor Sailin Del Campo sa impeachment clerk of court. Layo din itong matukoy at mapatunayan ang pagiging tunay ng mga dokumentong isinumite ng prosekusyon at defense. Ayon kay Attorney Capunan, matutulong ito para maiwasan ang anumang technical objection sa hinaharap, lalo na sa pagkilala at pagpapatunay sa mga hiwalay na acknowledgement receipts o ARs. Pero hindi ito pinagbigyan ni Presiding Officer Chis Escudero. Iginit ni Escudero na wala namang inihain na objection ng defense sa mga exhibit ng prosecution. Kaya wala rin problema sa kopya ng acknowledgement receipts na ginagamit. Sabi ni Lisel Castro, hindi ko kayang tumanggap ng mareta, pera ng tambahan, bigay ko sa banatera. Siya talaga ba? Sige kayo ang magpamudmod. Sige Pagalitan mo yan Bigyan mo kami ng banateros ng mali-malitang pera Ng kabilang kampo. Bahagya naman nagkainitan ng dalawang kampo kanina matapos igiit ng prosekusyon na dapat ang kanilang mga AR o resibo ang gamitin ng defense sa cross-examination kay Del Campo. Naritong bahaging yon ang pagdinig. That is up to her counsel. She may confront the witness with her copy of the AOM. I'm sure she will be confident to testify whether these are the same documents earlier identified as exhibits for the prosecution or not. Counsel, you may proceed. Yes, correct, Your Honor. And their AOMs, we did not dispute those. So we have the same copies. Can we then, in connection with that, Your Honor, since the counsel admits that our AAMs are their defendants' AOMs, can we just use the prosecution's copies, Your Honor? But Your Honor, we have prepared, Counsel, visual aid using Show them, show the document. Yeah, I am showing the defense document. No, we will No, not agree, Your Honor, the Tangin yan. Show the document. Yes, I'm showing the document. No, gago talaga to si Kapunan. Pucha, wala na to. Wala na to si Kapunan, sira na. counsel cannot We will dictate not how I agree, will Your proceed Honor. with my cross-examination. Counsel, that water is already under the bridge. You may request assisting counsel to check the copy being presented to Ms. Eileen, and you may make it the subject matter of your redirect later on. Allow counsel to present. Thank The you, Your presiding Honor. officer will allow the counsel to present that document, but notes the continuing objection of Attorney Thank you, Your Capunan with Honor. respect to this matter. Thank you, Your Attorney Honor. Christine, you may proceed. Okay, so Sa cross-examination, ipinakita naman ng defense panel kay Del Campo ang isang confidential intelligence report. Ang dokumento ay mula sa Commission on Audit o COA at certified true copy. Kung matatandaan, sinabi ni Del Campo sa mga nagdaang trial na hindi raw sapat na batayan ang resultang no untoward incident sa mga event na personal na pinuntahan ni VP Sara Duterte para mapatunayang may lehitimong intelligence activity na ginawa. Kabilang dito ang mga surveillance operations na isinasagawa ng Vice Presidential Special Protection Group o VPSPG bago dumating ang Vice Presidente sa mga venue na pinagdarausan ng kanilang programa. Nang ipinakita naman ng defense ang nasabing report, tinukoy ni Del Campo na hindi ordinaryo aktibidad ng OVP ang mga nakasaad dito. Sa halip, ayon sa testimonya ni Del Campo, may kaugnayan raw ito sa intelligence work. Panuorin natin ang bahaging ito. nakalagay dito ika 106 na taong pagkakasarinlan ng Bustos Minasa Festival ceremony opening. So nakalagay date covered January 2 to January 10, 2023. Location, BMA Park, Poblacion, Bustos, Bulacan. Number 3, probable threats, NPA and criminalities. So number 4, detailed intel collection team, ICT. Nakita niyo ba yan? Opo, based po sa dokumento. Okay, salamat po. Nakalagay ho sa timeline of activities na to, may nakalagay yung table, no? Tingnan lang natin isa-isa, no? Kung ito ba talaga ay intelligence work o hindi, no? So, etong number 5, tingnan natin yung item number 5. Liaising with intel operatives and respective informants of the PNP for the data information gathering needed for the threat assessment on criminalities in the municipality of Bustos and its neighboring communities. Ano yan?
Intelligence work po yan or ano lang ng admin work lang ng Office of the Vice President? Ang pagkakaintindi ko po dyan, yan yung naging part ng ano yung activities, yung sa... Hindi, tatanungin kita based on how Ayun na yan na naman eh. Ang kulit mo na naman. Gutom na naman siguro yan. Ayaw na naman sumagot eh. Pakainin mo kasi, kada sumasagot kasi, Attorney Ferrer. Kumuha ka ng treats. Kumuha ka ng treats. Tapos, hotdog. Yung hotdog, putol-putulin mo. Tapos, kada sumasagot siya, may hawak kang ganito hotdog. Totoo ba yung mga nakasulat dito? Pag hindi sumagot, wag mo subuhan ng hotdog. Kada sagot, subuhan mo hotdog. Sasagot na matino yan. Sa susunod, magdala ka dyan ng pagkain. Kaya hindi sumasagot siya, walang treats. Ganyan yung aso, di ba? Pag tinuturuan mo yung aso, dolphin, whale, sea lion, di ba? Kung may tinuturo, may binibigay sila pagka sumunod. Ganun ang gawin mo, bigyan mo ng pagkain. it appears, ano yan? Liaising with Intel operatives, ano yan? Normal lang ho yan sa Office of the Vice President na mag-liaise with Intel operatives? Or part 2 ba yan ng intelligence work? Sa tingin nyo lang ho. Papasok po siya sa intelligence gathering. Okay, salamat po. Number 7, intelligence fusion for the threat assessment and situation update. Ano ho yan? Papasok ho yan sa intelligence or normal work lang yan ng OBP? Sa intelligence. Salamat po. Profiling of participants who will be attending the event provided by organizers. Part 2 ba yan ng... Alam mo, ito kanina, di ba tinatanong siya dyan eh. Ano ba to? Intelligence o normal function? Intelligence. Intelligence, normal function. Intelligence. Nung si Kapunan na to nagtatanong sa kanya, iba na sagot niya. Tangin ng babae na ito. Lukaret din eh. Normal na function ng OBP? Or papasok ho siya sa intelligence work? Sa intelligence work po. Okay, salamat po. Deployment of Intel operatives and informants along routes, primary and alternate, from the landing zone to the venue. Is that an OVP admin work or intelligence related ho yan? Kasama po yan sa intelligence related activities. Okay, salamat po. Sagot siya ng sagot. Intel operative, intelligence operation. Nung tinanong na siya ni Kapunan, iba na yung sagot niya. Masasabi mo ba na Intel operation po yon? Hindi po, kasi wala pong resulta. Yun tong babae na to. Sala sa init, sala sa lamig eh. Kabila ng pagtukoy sa report bilang may kaugnayan sa intelligence work, abay nanindigan pa rin si Del Campo na hindi raw ito sapat para mapatunayang lehitimo ang paggamit ng confidential funds sa nasabing layunin. Iginit naman ng defense na ang paggamit ng confidential funds para sa surveillance at intelligence activities ay maaari nakatuon sa crime prevention at pagpigil sa mga banta sa seguridad. Narito ang bahagi niya ng pagdinig. Witness said that she indeed disallowed and or gave AOMs because there was no proof of success. I even remember her saying, wala naman daw nahuli. So please answer, Celine. Yes po, kasama po yun sa notice of disallowance ko na na-issue noong March 31, 2026. Hindi po sufficient yung PIOR and the certification na evidence na nagpapakita ng success ng information gathering. Okay, I get that. But are you aware that one of the purposes of intelligence work is crime prevention? Your Honor, please, may we know where this is leading because we are not talking about intelligence funds. We're talking Well, about confidential funds. So, I confidential confirm one of the purposes of a confidential activity or a surveillance is crime prevention. Alam niyo ba yon? Ang sa confidential... Hindi, alam niyo ba yon? Tanong ko lang ho, alam niyo ba na isa sa mga purposes ng surveillance or ng confidential work ay crime prevention? Alam niyo ba yon? kasama po ang crime prevention pero depende rin po ito sa just answer my question. Nanginan yan. Ang daming sinasabi. Alam mo, pagka masyado madaming dahilan, ibig sabihin nagsisinungaling yan. Nagsisinungaling yan. Ganyan yung mga mister nyo, di ba? Di ba? Pag tinanong nyo yung mister nyo, saan ka galing kagabi? Yan lang tanong mo, saan ka galing kagabi? Tapos, ang gumagalaw sa'yo, yung ano lang, saan ka galing kagabi? Pucha, praning na yun. Ha? Nag-basketball kami, tapos nag-tennis kami. Tapos pagkatapos na yung mag-tennis, pumunta kami sa may Tapsilugan, kumain kami. Nag-extra rice nga ako, tapos umorder ako sa baon. Ang sarap doon sa baon nila doon kaya. Pagkatapos nagiya si pare, dumaan kami sa kanila, nagkwentuhan kami ron. Napagkwentuhan nga namin yung napagkwentuhan namin yung klase namin ng elementary, yung tumae sa short. Pinagdaan namin yun. Ang kulit nga, saya namin kagabi, tapos aalis na. Kasi nga, putya yan, basta maraming sinabi, kabado yan. Nagsisinungaling. Pero pagka tinanong mo, saan ka nagpunta kagabi? Sa simbahan, nagdasal. Bakit? Tanong mo kay Father. Carl P1N, salamat sa iyo, mabuhay ka. Tanong mo kay Father, kung saan ako nagpunta kagabi para alam mo. Pero pag ganun ka sumagot, ibig sabihin, totoo yung sinabi mo. Totoo yung sinabi mo, pero pag ang sagot mo yung paligoy-ligoy, ang dami mong pinuntahan, sinungalingan yan. Ganun to, si ate. Puros diversion. Kasi ganito, naubo na naman ako. Walang hiya kasi itong babae na ito. Pag tinanong mo, hindi kasi ganito yan. Ganito yan, tinatanong nga kita. Sagutin mo lang yung tanong ko. Yes or no? Attorney Celine, do you agree? Yeah. Kasama po ba yon o hindi?
Yung sa crime prevention po, kasama po yun sa... Wait, pero let's depende pa rin po ito sa, sa mandate po ng Ang ganda lang, agency. kasama po ba siya sa surveillance at paggamit ng confidential fund, crime prevention? Yes or no? Opo, kasama. Okay, salamat. Tama naman pala. Pag si Cheese nagtatanong, kasama. Pag ito, hindi. Putsang inang yan. Ayaw mo bang tanungin ka ng abogado ng kabila? Huwag ka naman tumistigo. So mo, umuwi ka na lang sa inyo, maggisa ka maghapon, igisa mo lahat ng mga, ano nyo, mga kagamitan nyo sa bahay, tas kainin mo. Walang makikialam sa'yo. Patslin. Okay. Dahil dito, isa sa mga puntong tinalakay sa cross-examination ay kung maaari bang gamitan ang confidential funds sa pagkuha ng impormasyon at pagsasagawa ng surveillance upang maagapan ang mga posibleng banta sa buhay o seguridad ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Narito raw, ayon kay Senator Escudero, Senator Judge, ang interpretasyon ni Del Campo. Miss Eileen, kapag kami nagbigay ng impormasyon, naghahanap ng threat, baka may threat sa Vice President, may nagbigay ng impormasyon, walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Hindi magka-classify yon na pwedeng bigyan ng reward at success. Hindi naman kailangan, di ba? Sanay tayo. Objection, Your Honor. Mag-object ka na. Kapunan, bilis. Object ka. Tayo na kulang na lang. Pati kay Cheese Escudero, mag-object siya eh. Sa reward na nakatakip yung mukha, di ba? Tinuro kung saan nagtatago yung akusado, tinuro kung saan nagtatago kung sino man. Di yun, reward. Pero wala bang reward kapag sinabing, okay, magpunta dyan. Walang problema. Wala kayong kailangan alalahanin. Is that information or can that also be reward? Magpo-fall po siya sa information. So, saan kailan lang magiging reward yun kapag kami naturo? Opo, kasi yung proof of success. So, ganun din yun. When you pay someone for an information, that's a reward. Di ba? Oo, reward din yun. You purchased an information. Oh, doon sa isang informant na may nahuli ka na halimbawa terorista. Oh, anong binili mo sa kanya? 'Di ba information din? Parehas lang 'yun. Bobo naman ito. Parehas lang 'yun. Walang yak ka. Tuloy niyo po. Yun yung proof of success ng information na ibigay kasi may na-apprehend po or yun po, ganun po. Yun, politiko po yan ang interpretasyon nyo, pero wala po yan sa Joint Memorandum Circular. Opo, based po sa... Ma'am Lisel, yun po Ma'am yung- Lisel, thank you very much, Ma'am Lisel. Natanggap ko. Ang galing-galing mo talaga. Iba ka talaga. Banateros ka talaga. Yung under item 4.8.5.d. Saan nyo ba binasa yung interpretasyon nyo yan? Yan ba yung ginawa ng lahat ng mga nauna sa inyo sa pwestong yan? Kinopya nyo lang? Or sarili nyo po yan at ngayon lang ginawa yan? Doon po sa mga ibang na-audit ko, ang ina-attach po talaga nila is yung payment of rewards na may mga nahuli po. So lahat ng inaudit nyo nung nakaraan, for consistency sake, merong nahuli o na-apprehend. May ganun pong mga naka-attach na mga dokumento. At tulad dun sa iba, kapag walang nahuli o na-apprehend sa reward, ina-AOM mo din sa lao o sinususpend nyo. Hinahanapan po namin ng proof of success. Opo. Ayun yung sinasabi ko kanina, ha? O, hindi lang si Inday ang merong notice of disallowance. Marami pang iba. Pero si Inday lang yung iniimbestigahan at si Inday lang yung kinakasuhan. Palakpakan. Na may nahuli yan. Opo. To prove consistency on your part. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit? Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit. Pero wala nga dun eh. So interpretasyon mo, yan at yan yung interpretasyon din ng mga nauna sa'yo sa pagkakaalam mo? Sa akin po yun po yung naging Sa'yo lang. interpretation. Opo. Okay. You may proceed. Salamat Proceed. po, Your Honor. At marabagan ang manifestations ng mga Senator Judge sa ikalawang bahagi nga ng Day 15 ng impeachment trial dito sa... So yun lang. Para sa'yo. Diba? Ang haba na nito, ha? 3 oras na naman to. Pwede naman tayo magpahinga. Mag-iimpake pa kasi ko. Pupunta akong Davao dahil inimbita tayo dahil Kadayawan. So, magla-live ako din doon, sa Kadayawan. Manood kayo pag di kayo nanood. Pag di kayo nanood, babangunguting kayo. Sige kayo, mababaog kayo. Oy, kanina si Lito Lapid muntik na magtanong. Sabi ni Kalmados, nakita daw niya si Lito Lapid. Magtatanong sana si Lito Lapid kanina kung kailan tapos, doon magtatanong. Walang Diyo, aray ko. Wala. Kaya kita-kita tayo, mga bossing ulit, bukas sa ating susunod na vlog. Maraming salamat sa inyong pagpangkilik. Ano lang to, nagpapatawa lang po kami. Pasensya na kay Kowa Siopaw, hindi pala Kowa Ikpaw, Auditor Shilane. Pasensya na. Ano lang yun, joke lang yun. Sorry na kagad. Ako yung humihingi ng patawad sa lahat ng mga nabanggit ko dito sa iyo para hindi ka na magalit. Ano lang yan, pinasasaya ko lang yung mga yung mga constituents ko dito. Wow, constituents. Ka magalit, huwag ka magtampo. Huwag ka na magtampo. Kasi kung hindi ka sana nagpunta dyan, di ka nagsinungaling dyan, di sana hindi ka pinag-uusapan ngayon. Kaya lang, kulang ka sa aruga. Kaya ayan, pasensya ka. Tinamaan ka ng hagupit.
ng mga siraulo ng mga subscriber ni Boss D. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpakulay dito. Yung lahat na nagpakulay, naku po, nakalista kayo lahat kay San Pedro. Nag-message sa akin ngayon. Ito, kaka-message lang. Sabi niya, Boss D, okay na yung listahan. Aabangan ko na lang sila dito. Oh, ha? So mga bossing, maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. God bless us all and God bless the Philippines. Follow po kayo sa ating Facebook pages. Dalawa po yan at ating YouTube channels. Yung mga ina-upload dyan sa Boss Space Dada 2.0. Panoorin nyo. Panoorin nyo. Napakaganda ng mga ano natin dyan, ng mga highlights, ng mga vlog natin dyan. Okay. Mabuhay. See you again next vlog. God bless you. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta